Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1281 hanggang 1290. Tianshu Star Eagle Palace. Pagkatapos magsalita ni Muningshan, humakbang din si Liu Yichen mula sa Bailian Villa upang suportahan si Cheng Weikang mula sa Wanling Holy Land at sinabing, totoo na ang isang maliit na batang bundok ay masyadong mapangahas. Hindi niya siniseryoso ang ating banal na lupain. Dapat siyang patayin. Si Muningshan at Liu Yichen, ang isa ay ang maliit na engkanto ng espada ng Changjian Mountain, at ang isa ay ang munting master ng Bailian Villa. Ang dating ay nagsasanay ng swordsmanship sa Changjian Mountain, at may pinakamalakas na kapangyarihan sa pag-atake, ngunit huwag muna natin itong pag-usapan sa ngayon. Ang huli ay nagsasanay ng paraan ng pagpino ng mga kagamitan sa Bailian Villa, at bihasa sa pagbuo, pagpino ng mga kagamitan, at mga puppet. Sa siyam na mga banal na lupain, ang katanyagan ay pangalawa lamang sa Xuanyuan Dynasty. Ang dinastiyang Xuanyuan ay bihasa sa medisina at alchemy, at may pinakamahusay na koneksyon sa siyam na banal na lupain. Ang Bailian Villa ay sikat sa mga kasanayan sa pagpino ng armas, at ang mga koneksyon nito ay nasa Xuanyuan Dynasty lamang. Si Liu Yichen ang pinakamagaling sa mga nakababatang henerasyon ng Bailian Villa na bihasa sa pagpino ng armas, popey, at pormasayon, at kilala bilang isang junior master. Siya at si Muningshan ng Changjian Mountain ay bukas na ngayon na nakatayo sa gilid ng Shenfu Lingzong at ng Wanling Holy Land, at malinaw na determinadong maging kaaway ni Yang Yiu. Pero iba ang tunog sa ibang tao. Ang lahat ay hindi tanga, paanong hindi nila makikita na ang Dharma power na ipinakita ni Yang Yiu ay nasa parehong ugat ng Changsheng Palace. Sinisikap ni Muningshan at Liu Yichen na pasayahin si Mu Changfeng ng Changsheng Palace. Ang mahiwagang kapangyarihan na ipinakita ni Yang Yiu ay dapat na nauugnay sa Changsheng Palace. Ang malaking kapangyarihan ng Dharma na may taas na 30 metro ay magagamit lamang sa Changsheng Palace sa buong mundo ng paglilinang. Maliban kay Xuanyuan Lingxi ng Xuanyuan Dynasty, lahat ay tumingin kay Mu Changfeng. Ngunit si Mu Changfeng ay walang ekspresyon sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay kalmado, walang anumang emosyonal na pagbabago-bago, na ginagawang mahirap maunawaan. Sa puso ni Mu Changfeng, alam niya na sinasadya siya ni Muningshan, dahil nakipag-away siya kay Muningshan at natalo niya si Muningshan. Sa pangkalahatan, ang Changjian Mountain at Changsheng Hall ay parehong mga banal na lugar na mahusay sa pag-atake sa pagitan ng siyam na mga banal na lugar, at pareho silang nakatutok sa makapangyarihang panlaban. Ang kaibahan ay ang Changjian Mountain ay nakatuon sa paraan ng mga immortal na espada, habang ang longevity magic ng Changsheng Hall ay mas malapit sa malalapit na pag-atake at parehong malakas. Doon ay isang pagkakaiba sa distansya sa pagitan ng dalawa sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa labanan. Matagal na ring nagkaroon ng paligsahan sa pagitan ng dalawang banal na lugar. Sa sandaling ito, ang mga salita ni Muningshan at Liu Yichen ay sinusubukan lamang na magkasundo sa kanya, ngunit si Mu Changfeng ay isang kalmadong tao. Bago niya malaman ang pagkakakilanlan ni Yang Yiu, hindi siya makikipagtalo sa iba. Ganito pa rin ang ugali ni Mu Changfeng. Ngunit, kung makumpirma na si Yang Yiu ay talagang may kaugnayan sa Changsheng Hall, hindi magdadalawang isip si Mu Changfeng na ipagsapalaran ang kanyang buhay. Hindi siya isang taong madaling magalit, hindi rin isang taong madaling gumawa ng gulo, at lalong hindi isang taong takot sa gulo. Nang makitang hindi nagbago ang ekspresyon ni Mu Changfeng, lahat ay tumingin sa malayo. Nagalit si Muningshan ng Changjian Mountain nang makita niyang hindi man lang siya nilingon ni Mu Changfeng, ngunit hindi niya hayagan si Mu Changfeng ng hayagan. Siya ay nag-iisip tungkol sa pagpasok sa 7-star Heavenly Demon Palace at naghahanap ng isang pagkakataon upang makitungo kay Yang Yiu. Pagkatapos ay magkakaroon siya ng maraming pagkakataon para harapin si Mu Changfeng. Sa pagkakataong ito, masayang-masaya sina Cheng Weikang, Shen Bai, at iba pa. Hindi nila inaasahan na tatayo sa kanilang tabi sina Muningshan ng Changjian Mountain at Liu Yichen ng Bailian Villa. Nagpasalamat sila. Lumapit din si Leng Xiaoyi, na tinamaan ng magic wand ni Yang Yiu, at binati sila. Siya ay nabasag ng magic wand ni Yang Yiu at ang kanyang kalahating demonyong katawan ay bumalik sa normal, ngunit may dugo sa sulok ng kanyang bibig. Ang kanyang misyon ay kunin ang Wanling magic wand mula sa kamay ni Yang Yiu. Ngunit pagkatapos makipag-away kay Yang Yiu, nalaman niya na si Yang Yiu ay higit pa sa kanyang inaakala. Ngayon ay mayroon siyang suporta ni Muningshan sa Tianshan Mountain at Liu Yichen sa Bailian Villa. Nakahinga ng maluwag si Leng Xiaoyi. Alam niya na sa kapangyarihan ng dalawang banal na lugar, magiging madaling bawiin ang Wanling staff mula kay Yang Yiu. Sa oras na ito, ang nangungunang disipulo mula sa Ghost City, si Ming Yuran, ay nagsalita ng mekanikal at kahit na may malamig na mga salita, mga kapwa ko Taoista, tila hindi darating ang Tongxian Palace sa pagkakataong ito.
Ngayong nagtipon na ang ating 8 banal na lugar, dapat ba tayong pumasok muna sa 7 Stars Heavenly Demon Palace? Kung tutuusin, may pumasok na. Walang gaanong bagay sa unang palasyo, ang palasyo ng Tianshu. Kung gusto mong mag-reminisce, kailangan mong ipagpatuloy. Mauuna na ako. Si Ming Yuran ay isang babae mula sa Ghost City, na siyang pinakamisteryosong banal na lugar sa 8 banal na lugar. Napakaloki ng mga tao sa Ghost City, ngunit hindi gaanong naglalakas loob na guluhin sila, dahil kapag na-provoke mo ang mga alagad ng Ghost City, hahabulin kanila na parang mga multo at hindi titigil hanggang sa mamatay ka. May mga alingaw-ngaw sa mundo ng paglilinang na ang banal na lupain ng Ghost City ay may kaugnayan sa pinakamakapangyarihan at kinatatakutang organisasyong pumatay sa mundo ng paglilinang, ang The Other Shore, ngunit walang sinuman ang may ebidensyang magpapatunay nito. Ang ibang shore ay isang mamamatay na organisasyon. Walang assassination mission na hindi pinanggahasan ng Other Shore at hindi kayang gawin. Sa kasaysayan ng mundo ng cultivation, matagumpay pang ang napatay ng Other Shore Killer Organization ng Holy Landlord, kaya naman sumikat ang Other Shore Killer Organization sa mundo ng cultivation. Maraming alingaw-ngaw na ang Holy Land of Ghost City ay ang banal na lupain sa likod ng Other Shore Killer Organization. Walang nakakaalam kung nasaan ang banal na lupain ng Ghost City, ngunit sa tuwing may malaking kaganapan sa mundo ng paglilinang o sa siyam na banal na lupain, ang mga tao mula sa Ghost City ay hindi may iwasang lilito. Ang pag-unawa ng bawat isa sa mga alagad ng Ghost City o ang Holy Land of Ghost City ay maaaring buod sa isang salita, misteryoso at kakaiba. Katulad nitong si Ming Yuran, ang kabataang henerasyon ng ibang mga banal na lupain ay nakipag-ugnayan sa kanya sa loob ng libo-libong taon, ngunit hindi pa nila nakita ang tunay na mukha ni Ming Yuran. Bawat disipulo ng Ghost City ay nakasuot ng itim na balabal, na may itim na buhangin na nakatikip sa kanilang mga mukha at tanging isang pares ng mga mata ang nagsisiwalat, na nakabalot sa kanilang sarili ng mahigpit. Pinuno nito ang isip ng mga tao ng pantasya. Ang mga pamamaraan ng paglilinang at lakas ng mga alagad ng Nether City ay iba rin sa iba. Sila ay puno ng Yin-Sha aura, ngunit sila ay mas malambot at mas malamig kaysa sa Yin-Sha. Sa sandaling ito, pagkatapos magsalita ni Ming Yuran, binati niya ang lahat at direktang pinangunahan ang 10 disipulo sa 7 Starlight Column. Sa susunod na sandali, nawala siya. Si Jiang Shilong ng Sword Tomb ay isang tapat na tagasunod ni Ming Yuran. Nang makita niya si Ming Yuran at ang kanyang mga tauhan na pumasok sa 7 Star Formation Light Column, nagmamadali siyang sumigaw, "Sister Yuran, hintayin mo ako. Mauna na ako." Habang nagsasalita siya, nagmamadaling hinabol siya ni Jiang Shilong at humakbang sa 7 bituin na haligi ng liwanag at nawala. Sa sandaling ito, sinabi ni Mu Changfeng kay Xuanyuan Lingxi sa tabi niya, "Junior Sister Lingxi, umalis na rin tayo." Ang Changsheng Palace at Xuanyuan Dynasty ay orihinal na may mabuting relasyon, at tinawag din ng mga disipulo ng dalawang pamilya ang isa't isa na senior brothers. Pagkatapos ay pinangunahan ni Mu Changfeng at Xuanyuan Lingxi ang kanilang mga disipulo sa 7 Star Array Light. Pagkatapos ay sinabi ng Chanjian Mountain na si Mu Ningxian sa iba, "Tara na rin." Ang Bailian Villa, Wanling Holy Land, at Shenfu Lingzang ay sunod-sunod na pumasok sa 7 Star Array Light. Siyempre, sa sandaling ito, si Shenfu Lingzang lamang ang naiwan kay Shen Bai, at ang iba pang mga disipulo ay pinatay ni Yang Yio. Bago iyon, sina Yang Yio, Lu Yanji, ang 5 Elements Beast, at ang Immortal Stone ay pumasok sa 7 Star Array Light at hinayla papasok ng isang malaking puwersa ng pagsipsip. Nang lumitaw sila sa susunod na segundo, nakarating na sila sa ibang kapaligiran, na isang teleportation altar, mga 8 o 9 na talampakan ng haba. Pagtingin sa malayo, talagang malabong nana. Pakiramdam ko ay isa itong independenteng maliit na espasyo, na tila ilang dosenang milya lamang ang radius, at kulay abo ang buong paligid. Gayunpaman, malinaw na lumitaw sa kanilang paningin ang isang malaking tuktok ng bundok. Sa oras na ito, ang boses ni Dasianshi ay tumunog, "Guro, mayroong talaan ng stone tablet dito." Nilingan ni Yang Yio ang kanyang ulo at nakita ang isang tapyas ng bato sa gilid ng altar, na makapal na nakasulat na may mga demonyong rune. Tinanong niya si Dasianshi, "Ano ang nakasulat sa bato?" "Ito ang Tianshu Star, ang Golden Winged Sky Eagle Palace. Sinasabi nito na mayroong Sky Eagle Nest. Kung umakyat ka sa tuktok ng Sky Eagle Mountain at pumasok sa Sky Eagle King Transcendence, ikaw ay gagantimpalaan ng Golden Winged Sky Eagle King Blood Crystal, at maaari kang pumunta sa susunod na palasyo, ang Chanshuan Star White Dragon Jiao Sky Demon King Palace. Kung patuloy kang dadaan sa 7 Star Sky Demon Palace, makukuha mo ang kayamanan ng Sky Demon Lord." Ipinaliwanag ni Dasianshi ang nilalaman ng stone tablet kay Yang Yio. Tumango si Yang Yio para ipahiwatig na alam niya.
Sasabihin sa kanya ni Da Xianxi ang nilalaman, na halos kapareho ng sinabi ng matanda, ngunit may isang bagay na hindi niya lubos na naiintindihan. Iyon ay ang kristal ng dugo, ngunit naisip niya na ito ay dapat na isang kayamanan, o ang kapangyarihan ng Sky Eagle King. Pagkatapos ng lahat, ito ay sumasakop sa isang salitang dugo, at ito ay mas malamang na maging iba pang mga kayamanan. Tinanong ni Yang Yiu si Da Xianxi, sinasabi ba ng Stone Tablet kung anong antas ng Celestial Demon ng Golden Winged Sky Eagle King? Ano ang kristal ng dugo ng Sky Eagle King, at ano ang gamit nito? Kabanata 1282 Napakatanga namin. Sinabi ni Da Xianxi, hindi ko binanggit ang paglilinang ng langit na demonyo, ngunit alam ko ang asensya ng dugo. Ito ay ang kapangyarihan ng Heavenly Demon na natatakan sa sarili nitong dugo. Nabalitaan na ang mga buto at dugo ng mga monster na antas ng Heavenly Demon ay naglalaman ng malakas na sigla at kapangyarihan. Ang dugo ay hindi matutunaw pagkatapos ng kamatayan. Sa halip, ito magiging mga kristal, na itinuturing na mga kristal ng dugo. Ito ang asensya ng kapangyarihan ng Heavenly Demon. Kung mas malakas ang Heavenly Demon, mas malakas ang kapangyarihan na nasa Blood Crystal. Ang ganitong uri ng power essence ay maaaring direktang makuha, na magiging malaking tulong sa paglilinang at pagpapabuti. Labis na natukso si Yang Yian matapos itong marinig. Kailangan na niyang ibalik ang enerhiya sa Purple Mansion at sa Life Star. Ang kristal ng dugo ng Sky Eagle King ay dapat na isang magandang bagay. Tara na, makipagkarera tayo sa oras. May mga lobo na sumusunod sa likod. Ang mga lobo na binanggit niya ay natural na mga taong mula sa Holy Land. Siya agad na naglakad pababa ng altar at naglakad patungo sa Sky Eagle Mountain sa kanyang paningin. Mukhang napakalapit, ngunit talagang tumagal ng isang buong oras upang marating ang paanan ng Sky Eagle Mountain. Sa kabutihang palad, walang gravity sa palasyo ng Golden Winged Eagle King, kaya hindi napakahirap lumipad sa daan. Sinubukan ng Five Elements Beast na lumipad. Kapag ginamit nila ang kanilang tunay na enerhiya para lumipad, lilito kaagad ang malaking gravity. Tila may isang pares ng mga mata na nagmamasid mula sa dilim, at walang nilalang na maaaring lumipad sa maliit na espasyong ito. Sa ganitong paraan, si Yang Yian at ang kanyang partido ay nakakalakad lamang sa kabilang binti. Pagkarating sa paanan ng Eagle Mountain, pinakawalan ni Yang Yian si Daor mula sa espasyo ng Chen Kun Pot. Tungkol naman sa Green Ox, hindi siya nang ahas na pakawalan ito. Nagkaroon pa rin ng invisible gravity dito. Hindi siya nang ahas na makipagsapalaran. Kung pinakawalan niya ang Green Ox, madudurog ito hanggang sa mamatay ng gravity dito. Pagdating nila sa paanan ng Eagle Mountain, nakita nila ang tunay na mukha ng Eagle Mountain, isang tuktok ng bundok na nag-drill sa mga ulap. Gaano kataas ang tuktok ng bundok? Ilang libong talampakan ba ito? O 10,000 libong talampakan, mahirap talagang sabihin. Anyway, sinabi ng Stone Tablet na ang pugad ng Golden Winged Eagle ay ang tuktok ng bundok. Ang pag-akyat ay maaaring makuha ang Eagle Blood Crystal at makapasok sa susunod na Heavenly Demon Palace. Sa oras na ito, nakatayo sa paanan ng Tianying Mountain, naramdaman ni Yang Yian ang kawalan ng kapangyarihan sa kanyang puso, dahil ang Tianying Mountain, sa halip na isang bundok, ay mas mabuting tawaging isang malaking haligi na nag-drill sa kalangitan. Ang asul at puting bato na tuktok, na walang damo na tumutubo dito, ay halos isang hubad na hugis. Mayroong ilang mga pattern ng lightstone platform para sa pag-akyat, at walang kapangyarihang umakyat. Hindi posible ang paglipad, at ang magagawa mo lang ay umakyat gamit ang mga kamay. Ang susi ay na ito ay masyadong mataas. Mayroong invisible gravity restriction dito. Kung nabigo kang umakyat at mahulog mula sa hangin, tiyak na mahuhulog ka sa isang meat pie. At sa opinyon ni Yang Yian, hindi dapat ganoon kadaling bumangon. Maaaring may ilang mga hadlang. Dahil ito ang pugad ng isang demonyong hayop sa kalangitan na antas ng demonyo, paano ito magiging napakadaling bumangon? Nakatayo sa ibaba, hindi mo talaga makikita ang tuktok. Ang visibility ay umaambun pagkatapos ng ilang dosenang metro. Ito ay halos tulad ng pag-akyat sa isang haligi na nag-drill sa kalangitan. Ngunit ang haliging ito ay may malaking diameter, halos 1,000 metro ang lapad. Kung paano bumangon ay isang problema. Pagkatapos ng pag-iisip, wala na talagang ibang paraan, kaya nakaakyat lang siya gamit ang mga kamay. Since walang ibang paraan, akyat ka na lang. Lumapit ka sa akin. Kung may mangyari, dadalhin kita sa Chen Kun Pot Space. Ipinaliwanag ni Yang Yiu kay Luyanji at sa Five Elements Beast. Sa orihinal, maaari niyang direktang ilagay ang lahat sa Chen Kun Pot, ngunit isipin ito, ang paraan ng paglilinang ay hindi ang pagpapatubo ng mga bulaklak sa isang greenhouse, ngunit ang init ng ulo sa apoy. Si Luyanji, ang Five Elements Beast, Daor at maging ang Immortal Stone ay pawang naglilinang na mga nilalang.
Hanggat sila ay naglilinang ng mga nilalang, ang landas na kanilang hinahanap at tinatahak ay iisa lamang sa dulo upang patunayan ang tao. Kung wala ang tempering ng dugo at apoy, paano sila lalago? Not to mention patunayan ang tao. Kaya ibinigay ni Yang Yiyu ang proteksyon na maibibigay niya kay Luyanji at sa iba pa. Pagkatapos ng lahat, kailangan nilang tahakin ang kanilang sariling landas ng paglilinang. Ang bawat nilalang na naghahanap ng tao sa mundo ay may sariling natatanging landas na tatahakin. Kung sila ay protektado, ito ay talagang nakakapinsala sa kanila. Ang landas ng paglilinang ay malupit. Maaari mong protektahan ang mga ito sa ilang sandali, ngunit hindi habang buhay. Sa halip na gawin ito, hayaan silang makalusot sa kanilang sarili. May sinasabi ang matanda na lagi niyang sinasabi, ang malalaking panganib sa daan ng paglilinang ay kadalasang may kasamang magagandang pagkakataon. Dati hindi sumasang-ayon si Yang Yian sa pangungusap na ito, ngunit halos 400 taon na siyang naglilinang. Sa daan, naunawaan niya na totoo ang sinabi ng matanda, dahil siya mismo ang nakaranas nito. Mula ngayon, hindi handa si Yang Yian na protektahan sila, maging si Daoer. Si Daoer ay isang prehistoric alien species, ang bloodline ng Flying God Mink, ngunit dahil sinundan siya nito, kadalasan, pinuprotektahan niya si Daoer. Dahil dito, naunawaan ni Yang Yian na ang kanyang proteksyon ay talagang naghihigpit sa paglaki ni Daoer. Ang prehistoric alien species, ang Flying God Mink, ay hindi dapat maging isang bulaklak sa isang greenhouse. Ngayon na siya ay dumating sa mundo ng paglilinang, Daoer ay dapat magkaroon ng isang mas malaking yugto at mundo. Si Yang Yian ay dumaan sa mga paghihirap sa daan. Bagamat mahirap ang bawat hakbang na kanyang ginagawa, marami siyang natamumula sa kanyang matibay na landas ng paglago. Sa makatuwid, naiintindihan ni Yang Yian na ang daan ng paglilinang sa huli ay nakasalalay sa sarili, hindi sa iba. Tumango ang lahat sa paliwanag ni Yang Yian. Sa katunayan, nang walang paalala ni Yang Yian, alam ni Luyanji at ng iba pa na ang bundok Tianjing na ito ay hindi madaling akyatan. Pagkatapos ay nagsimulang umakyat ang lahat. Umakyat sila gamit ang mga kamay. Sa kabutihang palad, ang bundok na ito na parang isang halijing tumatagos sa langit ay hindi ang uri na hindi maabot ng mga kamay. Mayroon pa ring ilang mga linya dito na nabautismuhan ng mga taon, na bumubuo ng mga hakbang ng 1 pulgada o higit pa para sa pagkilos. Bukod dito, sa pagtakbo ng panloob na chi, maaari itong mahigpit na nakakabit dito nang hindi nahuhulog. Nang magsimula ang pag-akyat, ang ikinagulat ni Yang Yiu at inaasahan ay si Daoer ang nagpakita ng pinakahalatang kadalian. Sa simula pa lang, nakita na lamang ni Daoer ang mga matutulis na kuko sa mga paa ni Daoer na kumalat, at pagkatapos ay tumusok sa matigas na bato na parang itim na bakal, na nagiging gintong batis ng liwanag, at sa isang kisap mata, mabilis itong lumipad at nawala sa kanilang paningin. Ang eksenang ito ay nagdulot ng inggit kay Yang Yiu at nais niyang magpatubo ng mga kuko na kasing talas ni Daoer. Bilang isang demonyong hayop, ang 5 Elements Beast ay walang matatalas na kuko ni Daoer, at ang 5 Elements Beast ay may mas malaking paalala, kaya ito ang pinakamabagal. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa kanyang pag-akyat, at sumunod lang siya sa likuran nila ni Luyanji. Para sa kanya at kay Luyanji, umasa sila sa panloob na chi upang mabilis na umakyat, at ang kanilang bilis ay talagang hindi mabagal. Ang pinakamadaling bagay ay ang labanan ng Immortal Stone. Tinulungan ng taong ito si Yang Yiu na labanan ang halimaw mula pa noong unang beses siyang nagpakita. Matapos masugitan ng husto ng halimaw at Yuan Chenhuan, hindi na siya nakapag-transform at nasa estado pa rin siya ng bato. Siya ay walang mga kamay o paa at maaari lamang maglupusay sa mga balikat ni Yang Yiu nang walang anumang pagsisikap. Sa kasong ito, pagkatapos ng 3 oras, umakyat sila ng halos 1,000 talampakan at talagang nakapasok sa mga ulap. Pagtingin sa itaas, hindi pa rin nila makita ang tuktok. Sa oras na ito, biglang nakarinig sina Yang Yiu at Luyanji ng kaluskos. Guro, sa tingin ko ay may paparating mula sa ibaba. Narinig din ng 5 Elements Beast ang kaluskos at kinausap si Yang Yiu. Nagkatinginan sina Yang Yiu at Luyanji at sinabing, bilisan mo. Ang mga taong maaaring magingay sa ibaba ay dapat na mga taong mula sa banal na lupain, marahil si Cheng Weikang at iba pa. Matapos bilisan at umakyat ng libu-libong talampakan, biglang sinabi ni Luyanji, nakikita ni Brother Yang ang tuktok ng bundok. Tumangala si Yang Yiu at nakitang mayroon talagang mga gintong ilaw na kumikislap mga 700 hanggang 800 metro ang layo. Halatang nasa tuktok iyon ng bundok. Bukod dito, ang hugis ng tuktok ng bundok na ito ay kakaiba at kakaiba, tulad ng isang malaking felt na sombrero sa haligi. Swish! Ngunit sa oras na ito, ang tunog ng kaluskos ay naging mas malakas. Sa oras na ito, hindi maiwasan ni Yang Yiu na tumingin sa ibaba. Sa malabong nana, nakita niyang tila may napakalaking halimaw na mabilis na lumilipad. Nagulat siya dito at napabulong siya sa sarili, mayroon pa kayang halimaw.
Sa pagtingin sa makapal na fog daan-daang metro sa ibaba, ito ay kasing laki ng ilang halimaw. Imposible para sa lahi ng tao na magkaroon ng ganoong kalaki at kumilos ng napakabilis. Halos maubos lahat ng lakas nila sa pag-akyat ng walang tigil, ngunit ang tunog sa likuran nila ay sumunod na malapit at ang bilis ay pabilis ng pabilis. Sa susunod na sandali, lumiit ang mga mag-aaral ni Yang Yiu at bumuka ang kanyang bibig. Tiyak na mas naging malinaw at malinaw ang kanyang paningin. Sa wakas ay nakita niya ang tunog ng kaluskos. Sa oras na ito, hindi napigilan ni Luyanji na napabulalas, ito ay talagang isang halimaw. Umiling si Yang Yiu at sinabing, hindi ito halimaw, ito ay isang uri ng mahiwagang kasanayan, o ang paggamit ng kapangyarihan. Hindi ko akalain na ang kapangyarihan sa aking katawan ay magagamit sa ganitong paraan. Napakatanga namin. Napabuntong hininga si Yang Yiu matapos makita ang malaking halimaw na umaakyat mula sa ibaba. Kabanata 1283 ang kataas-taasang pagbabagong sinubukan ang matandang tao. Si Yang Yian, na umahan mula sa ibaba, ay unang nagkumpirma na ito ay isang tao, o isang ulo ng tao. Ang mga taong nakasuot ng itim na damit ay nakabalot sa kanilang sarili ng mahigpit, na ang kanilang mga ibabang bahagi ng katawan ay binago ng mahiwagang kapangyarihan, tulad ng mga sawa, at ang kanilang mga pang-itaas na katawan ay mga ulo ng tao. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa enerhiya ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa, kaya sigurado si Yang Yian na ito ay isang uri ng mahiwagang kapangyarihan, hindi isang halimaw. May isang malaking sawa sa kabuuan, at ang pinuno ay mukhang babae. Binago nila ang kanilang mga katawan sa mentalidad ng mga sawa na may mahiwagang kapangyarihan, at sa gayon ay lumangoy sa Tianying Mountain at lumangoy. Kahit na ang pamamaraang ito ay kumakain ng lakas sa katawan, dapat sabihin na ito ay napakadaling umakyat ng ganito, at ang oras ay kakaiba din. Napakatalino. Tiningnan ni Yang Yian ang 10 tao na lumangoy sa kanilang tabi sa isang kisap mata, at bumantong hininga sa kanyang puso. Alam niyang kakaunti pa ang karanasan niya. Maaari rin niyang gawin ang paraan ng pag-condense ng isang katawan sa anyo ng isang halimaw na may kapangyarihang mahika, ngunit hindi niya ito inaasahan. Sa pakiramdam na ang mga taong ito ay walang masamang intensyon, hindi umiwas si Yang Yian, ngunit pinanood silang lumapit sa kanya. Nang ang nangungunang babae ay halos 10 metro ang layo, tumingin siya kay Yang Yian at sinabing, Ghost City Ming Yuran ay binabati ka, kapwa Daoist. Tumingin si Yang Yian sa babaeng ganap na nakabalot ng itim na damit, naiwan lamang ang isang pares ng mga mata, at binati siya ng 2 kamay. Bagamat medyo malamig ang boses niya, napakagalang at mabait, na ikanalito ni Yang Yian. Ito ang unang pagkakataong may bumati sa kanya mula sa Holy Land. Nalaman niya mula kay Luyanji na ang Ghost City ay isa sa 9 na banal na lugar. Wala sa mga tao mula sa mga banal na lugar na nakilala niya bago at pagkatapos ay kasing galang ng nag-aangkin na si Ming Yuran, at medyo hindi siya komportable ng ilang sandali. Kuya Yang, binati ka nila, kailangan mong ibalik ang pagbati. Nang makitang nalilito si Yang Yian, mabilis siyang pinaalalahanan ni Luyanji. Nagising si Yang Yian mula sa kanyang panaginip at tumango kay Ming Yuran, sinabing, ako si Yang Yian, at binabati ko ang kapwa Daoist Yuran. Karaniwang kaugalian ng mga magsasaka na tawagan ang isa't isa ng mga kapwa Daoista o batiin ang isa't isa kapag sila ay nagkikita. Alam ni Yang Yian na sila ay magalang lamang, ngunit kahit na ganoon, ito ay nagpaginhawa sa kanya tungkol sa mga tao sa banal na lupain ng Ghost City. Ikaw Ran, sige. Fellow Daoist Yang, please leave. Sumenya si Ming Yuran at lumangoy kasama ang kanyang mga tauhan, mabilis na nalampasan si Yang Yian at ang iba pa. Nang makita si Ming Yuran at ang kanyang grupo na naging mga sawa at mabilis na lumalangoy sa halos patayong bundok, naisip ni Yang Yian, subukan natin itong Magic Power Transformation Technique. Kung alam sana namin na gagawin namin ito ng mas maaga, hindi na namin kailangang umakyat ng napakahirap. Sabi nga sa kasabihan, meron lahat ng uri ng kababalaghan sa mundo, at ang paglalapat ng iyong nakikita at naririnig ang paraan. Labis na interesado si Yang Yian sa pamamaraan ni Ming Yuran. Gamit ang magic power para mag-transform sa katawan ng isang halimaw para umakyat sa Tianying Mountain. Nang makita si Ming Yuran at ang kanyang grupo na gumagamit ng magic power, ang isip ni Yang Yian ay nasa sabik na parabang nakatuklas siya ng isang bagong kontinente. Habang nagsasalita siya, pinakilos ni Yang Yian ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan at inipon ito patungo sa kanyang mga binti. Di nagtagal, ang tunay na enerhiya sa mga binti ni Yang Yian ay nagpatuloy sa pag-condense at nabuo ang isang buntot ng ahas. Gayunpaman, kumpara sa higit sa 10 metrong haba ng katawan ni Ming Yuran at ng iba pa, ang na-condense niya ay lampas lamang ng kaunti sa 1 metro, at kasing kapal lang ito ng kanyang guya, at hindi nito kayang suportahan ang paglangoy sa halos patayong bundok Tianying. Puff! Nakita ni Luyanji ang buntot na pinalapot ni Yang Yian at hindi napigil ang matawa. Hehe,
Kapatid na Yang, kahit na ang malaking katawan ng sawa ni Ming Yuran ay pinalapot ng mana, tiyak na nilinang ito ng mga lihim na pamamaraan. Sa katunayan, matagumpay mo itong mai-condense sa isang tingin lang. May ilang daang metro pa ang natitira. Umakyat na lang tayo at huwag sayangin ang mana. Pa! Nang matapos magsalita si Lu Yanji, ang maliit na buntot na pinalapot ni Yang Yian ay nawala sa isang iglap. Ang 5 elementong hayop na ito ay hindi napigil ang tumawa ng malakas. Awkward ding ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, sige, umakyat muna kayo, susubukan ko ulit, nakakatuwa lang, ahem. Ngumiti si Lu Yanji at umiling at naglakad pataas kasama ang 5 Elements Beast, hindi na pinapansin si Yang Yiyo. Pakiramdam niya ay hindi masyadong maaasahan ang may-ari ng Immortal Stone, kaya diretso siyang tumalon sa 5 Elements Beast at umalis. Sinimulan na naman ni Yang Yiyo na paikliin ang katawan ng sawa ni Ming Yuran. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang beses na subukan, maaari lamang niyang i-condense ang isang 3 metrong haba na makapal na katawan ng guya at hindi ito ma-condense, at ang oras ay tatagal lamang ng wala pang 10 paghinga bago ito natural na mawala. Noon lamang niya napagtanto na tinanggap niya ito ng walang kabuluhan, at sinabi sa kanyang sarili, mukhang ang bawat uri ng mahiwagang kasanayan ay hindi simple, at nangangailangan ito ng maraming pagsasanay. Kung alam ko ng mas maaga, dapat ay tinanong ko si Ming Yuran kung paano lumambot ang kanyang katawan ng sawa. Mabahong bata, sa tingin mo ba ay kasing simple lang ito ng pag-condense ng isang mahiwagang katawan? Sa oras na ito, tamad na umalingaw sa kanyang isipan ang boses ng matanda. Alam ni Yang Yiyo na hindi ito simple sa sandaling ito, ngunit nang marinig niyang magsalita ang matanda, alam niyang may paraan ang matanda, o may alam siyang mga sikreto. Siya, nagmamadaling nagtanong, matanda, marunong ka bang mag-condense? Sinabi ni Yun Changxi, ano ang sinasabi mo, bata? Ang iyong amo ay isang marangal na Luz Immortal Supreme, paanong hindi ko malalaman ang tungkol sa maliit na katawan ng mana condensation? Nagmura si Yun Changxi na parang pusa na hinuhulaan ang buntot. Pagkatapos ay sinabi niya, sa pagsasalita tungkol sa katawan ng mana condensation, ang condensed body ng Holy Land ng Ghost City ay talagang kawili-wili, ngunit hindi ito ang pinakamalakas na katawan ng cultivation world. Sa mundo ng cultivation, ang Ghost City ay pinakapangalawa sa katawan ng condensed mana. Ang tunay na makapangyarihang katawan ng condensed mana ay nilikha ng isang casual na cultivator libu-libong taon na ang nakalilipas. Maaari siyang mag-transform sa iba't ibang mga halimaw sa kalooban. Hanggat sapat ang mana, maaari niyang paikliin ang katawan ng anumang anyo ng mga halimaw gamit ang kanyang mga iniisip. Mahirap na makilala ang totoo sa mali sa paglilinang ng Mahayana. Ang taong iyon ay tunay na isang nangungunang henyo sa kanyang henerasyon, at nag-iwan siya ng hindi mabilang na mga alamat sa mundo ng paglilinang. Sayang. Hindi niya nakatakas ang huling sakuna ng pag-abot sa tuktok. Kung makakaligtas siya sa huling sakuna, marahil ay magagawa ng aking henerasyon. Pagkasabi nito, tumigil si Yun Changxi sa pagsasalita. Kalimutan mo na, wag na natin siyang pag-usapan. Ikaw na matanda, palagi kang ganito. Sabi mo sa kalahati. Sinong pinagsasabi mo? Ito tunog kahangahangang. Inilibot ni Yang Yian ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi ni Yun Changxi, sa mundo ng paglilinang, mayroon siyang pangalan na tinatawag na Supreme Transformer. Maaari siyang mag-transform sa libu-libong katawan. Isa siyang legendary figure. Iilan lang ang tao sa mundo na nakakakita sa kanyang tunay na katawan. Mga 30,000 taon na ang nakalilipas, ang aking Panginoon at siya ay nagkaroon ng intersection at nag-away. Ang aking Panginoon ay ang Supremo sa 12 kapigatian na nakakalat na mga immortal noong panahong iyon, at siya ang 11 kapigatian na nakakalat na walang kamatayan. Nagawa niyang mag-transform sa ibang tao at may niloko siya sa amo ko. Haha, ang 11 kapigatian na nakakalat na walang kamatayan ay maaaring mandayin ng isang bagay mula sa aking Panginoon, ang 12 kapigatian na nakakalat na walang kamatayang Supremo. Ito ay talagang isang alamat. Pero, sa oras na iyon, hindi nakita ng aking Panginoon na siya ay isang pagbabagong katawan. Karapat-dapat siya sa titulong Supreme Transformer. Maya-maya, nag-react ang amo ko at hinanap siya. Inakala ng maraming tao na hindi siya mahahanap ng aking amo, dahil ang Supreme Transformer ay maaaring mag-transform sa libu-libong katawan, maaaring maging anumang anyo, maaaring peke at totoo, at gayahin pa ang hininga. Napakaraming tao ang nag-isip na hindi mahanap ng aking amo ang Supreme Transformer. Walang nakakita sa totoong mukha ng Supreme Transformer, at mahirap hanapin siya. Ngunit sa wakas ay natagpuan ito ng Master, at ang nakita niya ay ang tunay na katawan ng Supreme Transformer. Pagkatapos ng away, hindi siya pinahiya ng Master, at naging matalik kaming magkaibigan dahil pareho silang nagkalat na immortal. Dinaya niya ang bagay mula sa Panginoon, at hindi ito hiniling ng Panginoon pabalik.
Ipinaliwanag ng Supreme Transformer sa Panginoon ang kanyang paraan ng pagkakatawang tao. Siyempre, walang katumbas na lihim na pamamaraan, tanging ang paraan ng pagkakatawang tao. Ang paraan ng panloob na paglilinang ay ang susi. Ang panloob na paglilinang ay upang gayahin ang hininga, at ang panlabas na pamamaraan ay ang hitsura lamang. Yan ang mana. Kahit na ibinigay niya ito sa Master, hindi ko ito gusto. Natutunan ko lang ang paraan ng pagbabagong anyo mula sa Supreme Transformer. Ngayon iniisip ko na kung alam ko ng mas maaga, dapat ay kinuha ko ang paraan ng panloob na paglilinang mula sa kanya, upang mag-iwan sa kanya ng isang pamana. Ito ay hindi niya nalampasan ang ika-12 na nakakalat na walang kamatayang kapahamakan, at ang kanyang kaluluwa ay lumipad, at ang mana ay naputol. Ngayon ang Master ay mayroon lamang mababaw na paraan ng pagbabagong anyo at paghalay ng Supreme Transformer. Ngayon, hihilingin ko sa isang matandang kaibigan na ituro sa iyo ang paraan ng pagbabagong anyo at paghalay, na maaaring ituring na nag-iiwan sa kanya ng isang pag-iisip sa mundo. Kung mahahanap mo ang dojo ng Supreme Transformer sa hinaharap, baka matuloy ang kanyang mana. Nang matapos magsalita ang matanda, ang mga mata niyang Yiyo ay nagsimulang kuminang berde. Isipin na lang kung gaano karaming mga tao sa mundo ang maaaring manloko ng mga bagay mula sa matanda. Ang pamamaraan ng pagbabagong anyo ng Supreme Transformer ay tila isang natatanging lihim na pamamaraan sa mundo. Sa kasamaang palad, sinabi ng matanda na ang alam lang niya ay ang superficial externalization at condensation method, na hindi gaanong. Kung wala ang pamamaraan ng panloob na paglilinang, hindi niya maaaring gayahin ang hininga, na walang silbi. Ngunit para kay Yang Yiyo, gusto lang niyang paikliin ang katawan ng isang sawa tulad ni Ming Yuran, kaya sapat na ito. Kabanata 1284, Pagbabago sa isang dragon. Sa orihinal, sinabi ng matanda na ang Supreme Change Master ay nabigong mabuhay at namatay, at ang mana ay nasira, at siya ay nakaramdam ng panghihinayang. Ngunit sinabi ng matanda sa dulo na kung mahahanap niya ang Daos na templo ng Supreme Change Master sa hinaharap, maaaring magpatuloy ang kanyang mana. Dahil dito, medyo nalito si Yang Yiyo. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nagtanong, "Matanda, hindi mo ba sinabi na patay na ang kataas-taasang pagbabago? Kung gayon, anong uri ng Daos na templo ang nabibilang dito?" Maaaring hindi ito ang kaso para sa mga independenteng magsasaka sa mga magsasaka, ngunit ang landas ng mga independenteng immortal ay masasabing isang patay na dulo, dahil walang nakakaalam kung alin sa 12 independenteng walang kamatayang kapigatian ang kanilang mamamatay, kaya't napakahalagang mag-iwan ng pamana para sa kanilang sarili. Bagamat isang loner ang Supreme Change, dapat ay mayroon siyang sariling Daos Temple, ngunit walang nakakaalam tungkol dito. Hanggat mayroong Daos Temple, ito ay lalabas sa mundo. Ito ay isang oras lamang. Tuturuan ka na ngayon ng iyong Panginoon ng sining ng Supreme Change ng kondensang magic power, na maaaring ituring bilang isang pagpupugay sa isang matandang kaibigan. Bagamat ito ay ilan lamang sa mababaw na pamamaraan ng externalization, ito ay libu-libong beses na mas malakas kaysa sa condensation at transformation method ng Ghost City. Ang pamamaraang ito ay walang paraan ng panloob na paglilinang upang baguhin ang hininga. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang maliit na paraan. Huwag kang magpakasawa dyan, anak. Itinuro ni Yun Changxi. Alam ko, curious lang ako. Bukod, ang pag-aaral ng isa pang magic skill ay hindi isang masamang bagay. Siya nga pala, matanda, ayon sa sinabi mo, ang Supreme Transformation ay may sariling Daos Temple. Isa ka ring wanderang immortal, kaya dapat ay umalis ka sa isang Daos Temple, tama ba? Tanong ni Yang Yiyo na may pag-asa. Siyempre, mayroon din ang aking Panginoon. Sabi ni Yun Changxi. Nasaan na? Tanong ni Yang Yiyo na nagniningning ang mga mata. Ang Daos Temple ng aking Master ay wala na sa cultivation world, kaya huwag mo na itong isipin ngayon. Kahit na sabihin ko sa iyo, wala kang kakayahang makuha ito. Pagkatapos umalis sa Taihuang, pumunta sa Changsheng Star Border. Hindi ba sinabi sa iyo ng aking Panginoon na may naiwan akong mga bagay sa Changsheng Star Border, maaari mong dalhin ang mga ito pagdating ng panahon. Naaalala ko ito. Okay, kung ayaw mong sabihin sa akin, edi huwag mo akong sabihin. Hindi ako magtatanong. Ngayon mabilis na ituro sa akin ang magic power condensation technique ng Supreme Transformation. Medyo naiinip si Yang Yiyo. Sa kabilang banda, si Luyanji at ang Five Elements Beast ay nakalayo na, at gusto niya silang habulin. Bilang karagdagan, ang hitsura ng mga tao mula sa Netherworld City ay nangangahulugan din na ang mga tao mula sa ibang mga banal na lugar ay nakapasok sa Heavenly Demon Palace, at maaaring nasa ibaba sila. Nang matapos siyang magsalita ay nakaramdam siya ng pagkahilo sa kanyang isipan. Nang mawala ang pagkahilo, nakahanap na siya ng paraan ng paglilinang. Tiningnan ni Yang Yian at nalaman na ang pamamaraang ito ay tinatawag na 1,000 changes, at walang gaanong nilalaman.
Tulad ng sinabi ng matanda, natutunan lamang niya ang ilang mababaw na mana condensation techniques mula sa Supreme Change. Ito ay hindi lahat, at ito ay ang mana condensation technique lamang, ngunit walang tunay na paraan ng panloob na paglilinang. Gayunpaman, pagkatapos itong basahin ni Yang Yian, tuwang-tuwa siya, na sapat na para sa kanya. Sa kanyang mga mata, ang pamamaraang ito ng Thousand Changes, ay isa ring first-class magical power sa mundo. Hindi nito binanggit ang tungkol sa pagbabago ng anumang nabubuhay na bagay, ngunit tungkol sa paggamit ng mana. Bagamat may ilang daang salita lamang, bawat salita ay ang diwa at bawat salita ay isang perlas. Sa ilang daang salita lamang, ipinaliwanag nito kung paano gamitin ang mana, kung paano gamitin ang mana upang maging hugis. Natapos itong basahin ni Yang Yian sa lalong madaling panahon, at sinundan ang mana control technique ng Thousand Changes, upang maisigawa ito. Sa susunod na sandali, ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay patuloy na lumilitaw sa labas ng kanyang katawan, namumuo ng hindi nakakalat. Ginamit lang ng diskarteng ito ang potensyal ng mana sa sukdulan. Magagawa niya ang anumang gusto niya, na para bang binibigyang buhay ang condensed mana, o parang tumubo ito sa kanyang katawan. Gayunpaman, maaari siyang magtalaga ng mana ayon sa kanyang isip. Ang gayong mahiwagang pamamaraan sa pagkontrol ng mana ay nagparamdam kay Yang Yian ng malaking sorpresa sa kanyang puso. Alam niya na ang paggamit ng mana para i-condense ang katawan ng isang halimaw na hayop ayon sa control technique na ito ay talagang isang wish come true. Sa oras na ito, ang isang malaking halaga ng mana ay natipon sa labas ng kanyang katawan at namuo ng hindi nagwawala. Ang sumunod na hakbang ay ang pag-condense ng katawan ng isang halimaw na hayop ayon sa kanyang isip. Noong una ay gusto ni Yang Yian na paikliin ang katawan ng isang sawa tulad ni Ming Yuran, ngunit pagdating sa condensation, kumikilos ang kanyang puso, at ang gininto-ang dragon na katawan ni Sister May ay pumasok sa kanyang isipan. Bilang isang tao mula sa Jiusho, mayroon akong espesyal na pagmamahal sa mga dragon. Hindi ko lang alam kung kaya kung i-condense ito ng matagumpay. Ngunit sa teorya, ang mahiwagang kapangyarihan ng Thousand Changes ay maaaring matagumpay na makondense ng sinumang buhay na nilalang. Gusto lang ni Yang Yian na subukan ito. Sa bagay, sa balingkinitan at malaking katawan, kaya rin niyang lumangoy pataas, at wala namang epekto. Sa susunod na sandali, pagkatapos lumitaw ang imahe ng gininto-ang dragon na katawan ni Sister May sa isipan ni Yang Yian, kinokontrol niya ang kapangyarihan ng mahika sa pamamagitan ng kanyang isip na umikli at magbago. Nagsimulang lumaki na parang bula ang magic power na namuo sa kanyang katawan. Ang hindi inaasahan ni Yang Yian ay ang pagbabago ay nagsimula sa ulo. Isang pares ng mga sungay ng dragon ang tumubo sa kanyang ulo. Pagkatapos ang ulo ng dragon, katawan ng dragon, kuko ng dragon, buntot ng dragon. Mabilis na nabuo. Isang gintong dragon na may haba na higit sa 30 metro ang lumitaw. Nanlaki ang mata ni Yang Yian. Nakita niya na siya ay naging isang gintong dragon sa sandaling ito, isang gintong tunay na dragon na may kapal ng balde na higit sa 30 metro. Ang mga kaliskis sa buong katawan niya ay parang buhay. Damn! Masyadong cool ito, haha. Ang gininto-ang dragon o Yang Yian ay hindi napigil ang maglabas ng pagmumura. Sa oras na ito, maraming figure ang mabilis na umakyat mula sa ibaba. Tumingin si Yang Yian at nakitang pamilyar ang mga mukha nila. Si Jiang Shilong mula sa Sword Tomb Holy Land ay umakyat kasama ang isang grupo ng mga disipulo. Wala silang pamamaraan ng pagkakatawang tao tulad ni Ming Yuran, ngunit bawat isa sa kanila ay may kalahating talampakan ng haba na kutsilyo sa magkabilang kamay, tumutusok sa bundok na parang naghiwan ng tofu, at ang kanilang bilis ay hindi mabagal. Hinahabol ni Jiang Shilong ang mga yapot ni Ming Yuran, ngunit bigla niyang nakita ang isang malaking halimaw sa kanyang paningin. Sa masusing pagsisiyasat, ito pala ay isang gintong dragon. Matapos makita ang gintong dragon, si Jiang Shilong ay sumigaw, "O aking Diyos, isang tunay na dragon mula sa lahi ng demonyo." Ito ay isang malaking pagkabigla. Nanginginig ang mga kamay niya at muntik na siyang matamba. Ang mga dragon ay wala na sa mundo ng paglilinang sa loob ng maraming taon. Si Jiang Shilong ay nakakita ng jawlong at mga higanteng sawa, na parehong mga nangungunang nilalang ng angkan ng demonyo. Nakita ni Jiang Shilong sa kanyang isipan na ang mga kaliskis ng gintong dragon ay nagniningning lahat ng ginto, mayroong isang pares ng mga sanga na sungay ng dragon sa ulo nito, at maging ang mga balbas ng dragon ay 1 o 2 metro ang haba. Ang mga mata nitong kasing laki ng parol ay tumingin sa kanila, at ang 4 na kuko nito sa ilalim ng tiyan ay mukhang matalas at makapangyarihan. Ang mga ito ay kasing kapal ng mga balde at higit sa 30 metro ang haba, eksaktong kapareho ng mga tunay na dragon na inilarawan sa mga Class Eco. Isa talaga itong buhay na dragon. 20 o 30 metro lang ang pagitan nila, ngunit natakot si Jiang Shilong kaya nanghina ang kanyang mga kamay at paa. Kung hindi gumalaw ang dragon, nadulas na sana si Jiang Shilong.
Malinaw na nakita ni Yang Yiyo ang bulalas at ekspresyon ni Jiang Shilong, at halos hindi niya mapigil ang matawa. Gayunpaman, nasa Tianying Mountain pa rin siya sa sandaling ito, at ayaw niyang takutin si Jiang Shilong, kaya tumalikod siya at mabilis na lumangoy. Sa tulong ng 4 na Dragon Claws na binago ng Magic Power, lumangoy ang 30-meter-long Dragon Body, at ang bilis nito ay ilang beses na mas mabilis kaysa kay Mingyuran noon. Matapos makita ang gintong dragon na lumalangoy, sa wakas ay natauhan si Jiang Shilong, nakahinga ng maluwag, at nauutal, nakita mo ba? Isa itong dragon. Gulat din ang mga tao sa likod niya. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay nagtaka, Brother Jiang, bakit hindi ako nakaramdam ng anumang kapangyarihan ng dragon mula sa gintong dragon, o kahit na anumang enerhiya ng demonyo, ngunit naramdaman ko na ang hininga ay medyo pamilyar. Parang totoo. Oo, pagkatapos marinig ang sinabi mo, naalala ko rin na mayroon nga pala talagang pamilyar na hininga. Sunod-sunod na nagsalita ang ilang nakababatang kapatid ni Jiang Shilong. Sa oras na ito, natauhan din si Jiang Shilong. Pinag-isipan niyang mabuti at parang totoo. Ang gintong dragon ay hindi naglabas ng anumang kapangyarihan ng dragon o enerhiya ng demonyo, ngunit sa halip ay may pamilyar na hininga. Kaninong hininga iyon? Yang Yiyo. Si Yang Yiyo iyon. Sabay na naalala ni Jiang Shilong at ng junior brother na kausap niya na ang hininga sa dragon ay hininga ni Yang Yiyo. Dahil nakipag-ugnayan kay Yang Yiyo, hindi magkakamali si Jiang Shilong. Ang aura sa gintong dragon ay talagang kay Yang Yiyo. So ang gintong dragon na iyon ay si Yang Yiyo. O kinain ba ng gintong dragon si Yang Yiyo? Hindi ito maaaring kainin. Kung ito ay kinakain, ang aura ni Yang Yiyo ay matagal nang nawala. Ngunit walang dragon aura sa mundo ng paglilinang sa loob ng 10,000 taon. Dinala lang ba ang gintong dragon? Anong nangyayari? Bakit may aura si Yang Yiyo? Si Jiang Shilong at ang kanyang mga kapwa-apprentice ay nalito. Tara na at humabol at tingnan. Hindi ako naniniwala sa kasamaan. Hindi kaya malabo ang mata ko o may hallucinations ako. Kuya Jiang, hindi ito maaaring ilusyon. Malinaw nating nakikita na ito ay isang dragon na higit sa 30 metro ang haba. Si Jiang Shilong at ilang kapwa-apprentice ay nagsimulang magduda sa kanilang buhay. Sa sandaling ito, sa tuktok ng Tianying Mountain, si Yang Yiyo ay halos bugbugin ni Mingyuran at ng iba pa. Salamat sa pamamaraang 1,000 changes, ang malaking gininto ang dragon na katawan ni Yang Yiyan ay napakabuhay na ang sinumang makakita nito ay iisipin na ito ay isang tunay na dragon. Kabanata 1285 Paano niya ito nagawa? Siyempre, ang katawan ng dragon na binago ni Yang Yiyan gamit ang libong pagbabago, sa sandaling ito ay kulang sa pinakamahalagang bagay, hininga. Ayon sa matanda, ang paraan ng libu-libong pagbabago ay kailangang linangin mula sa loob at labas. Ang mana condensed sa pamamagitan ng pagsasanay lamang mula sa labas ay maaari lamang maging tangible. Ano? Siya ay nagsasanay ngayon ay walang iba kundi isang hitsura, at walang pagbabago sa paghinga. Ang kapangyarihan ng kataas-taasang pagbabago ay makapangyarihan dahil pagkatapos magsanay mula sa loob at labas, hindi lamang ang hitsura ay maaaring baguhin upang maging buhay, ngunit ang panloob na hininga ay maaari ding ganap na gayahin. Halimbawa, kung nag-transform ka sa isang dragon, kung mayroon kang paraan ng panloob na paglilinang ng hininga, maaari mong gayahin ang hininga ng isang tunay na dragon. Kung hindi, umaasa lamang sa pagbabago ng hitsura ni Yang Yiyan, maaari lamang itong takutin o malito ang mga tao saglit. Kung mayroon kang kumpletong 1,000 changes na mahiwagang kapangyarihan sa loob, maaari ka talagang magbago sa kahit ano at gayahin ang hininga. Ito ay tiyak na dahil dito na ang kataas-taasang pagbabago ay nakakuha ng titulong kataas-taasan sa paglilinang ng ika-11 kalamidad na nakakalat na walang kamatayan. Sa mga salita ng matanda, ito ay kakaiba. Sa kasamaang palad, nabigo pa rin siyang makaligtas sa huling ng 12 kalamidad ng mga nakakalat na immortal, at nawala. Gayunpaman, kahit na, ito ay sapat na upang ipakita ang kapangyarihan ng patuloy na pagbabago ng mahiwagang kapangyarihan. Katulad ngayon, ginamit ni Yang Yiyo ang kanyang magic power para ibahin ang sarili bilang isang gintong dragon, at ito ay isang buong katawan, hindi ang pagbabago ng itaas na katawan ni Mingyuran na may ulo ng tao at ibabang katawan na may katawan ng sawa. Ang susi ay ang hitsura nito ay parang buhay, na natakot kay Jiang Shilong at sa kanyang partido. Ito ay nagpapakita na ang mahika ng pagbabago ng gininto ang dragon ay totoong-totoo na kulang na lang sa paghinga, kung hindi, ito ay talagang tunay na dragon. Sa sandaling ito, narating ni Yang Yiyo ang tuktok ng Tianying Mountain at nakarating sa pugad ng Golden Winged Sky Eagle King. Lumitaw ang kanyang malaking katawan, na ikinatakot ni Mingyuran at ng iba pa. Kabilang dito si Luyanji at ang Five Elements Beast. Sa orihinal, pagkarating ni Luyanji at ng Five Elements Beast sa tuktok, nakita nila si Mingyuran at ang iba pa na nakatayo sa harap ng 3 batong estatwa ng lumilipad na mga demonyong agila na may nakabukang pakpak at hindi gumagalaw.
Hinintay ni Luyanji at ng Five Elements Beast si Yang Yiyu at hindi kumilos ng padalos-dalos, handang maghintay at makita lamang. Ito ang pugad ng Sky Eagle. Pagkarating, hindi ito katulad ng inaasahan ni Luyanji. Sa halip na isang pugad, ito ay isang malaking parisukat na may diameter na higit sa 1,300 metro. Ang kaibahan ay parang pugad nga ang itsura. Ngunit sa loob, ito ay isang patag na lupa, kaya ito ay mas katulad ng isang malaking parisukat. Gayunpaman, maraming kakaibang halimaw sa paligid ng Guangzhou. Kung titingnang mabuti, lahat sila ay lumilipad na ibon, at lahat sila ay may mga pakpak. Sa gitna ay isang pabilog na altar na may diameter na higit sa 100 metro at may taas na halos 100 metro. Ang buong altar ay nagniningning na ngayon na may malabong gininto ang halo, na mukhang napakasagrado. May mga hakbang sa harap ng altar na umaabot hanggang sa likod ng 3 demonyong estatwa ng batong agila. Ang 3 demonyong agila ay halos 9 metro ang taas. Ang nasa gitna ay kulay silver-white, ang nasa kaliwa ay itim, at ang nasa kanan ay pula. Ang 3 parang demonyong estatwa ng batong agila ay tila umiiral upang protektahan ang altar. Noong una, walang kakaibang phenomenon. Nang magsilapitan ang mga taong nakakakilala kay Ming Yuran, bigla silang sumambulat sa isang nakakasilaw na liwanag. Pagkatapos, kumalat ang aura ng demonyong enerhiya, na nagparamdam kay Luyanji at sa Five Elements Beast na nanlumo. Para silang mabubuhay. Ang 3 demonyong estatwa ng agila ay tiyak na hindi simple. Nagmamadaling sumigaw si Ming Yuran sa kanyang mga tauhan, "Bumalik kayo, ito ang Golden Winged Sky Eagle King Sky Eagle Guard, na nagbabantay sa kaluluwa ng demonyong altar." Bago pa matapos magsalita si Ming Yuran, ang mga lalaking malapit sa 3 demonyong agila ay nagsisigawan, at ang kanilang buong katawan ay natatakpan ng liwanag na nagmumula sa 3 estatwa ng bato. Sa isang iglap, ang buong tao ay naging abo, na parang sumangga, at nawala ng kakaiba. Sa sandaling ito, ang lahat ay mabilis na umatras, iniiwasan ang liwanag ng 3 demonyong estatwa ng batong agila, at huminto pagkaalis ng mahigit 10 metro, habang ang liwanag ng 3 demonyong estatwa ng batong agila ay nasa loob ng 9 metro. Sa sandaling ito, tahimik ang eksena, kasing tahimik ng kamatayan. Huminga ng malalim si Luyanji, ang Five Elements Beast, at ang Immortal Stone. Si Ming Yuran at ang kanyang mga tauhan ay mukhang natatakot din. Sa oras na ito, isang 30-meter-long Golden Dragon ang umakyat sa pugad ng Sky Eagle. Ito ay ang multo na katawan ni Yang Yiyu. Gayunpaman, hindi alam ni Ming Yuran, Luyanji at iba pa na nabigla pa sa oras na ito na ang gintong dragon na ito ay binago ni Yang Yiyu. Si Ming Yuran, na nawalan ng kasama, ay parang takot na kuneho. Nang makita nilang lumitaw ang gininto ang dragon, at 4 o 5 metro lamang ang nasa likuran nila, napakalapit, halos katutubong inatake ng lahat si Yang Yiyu. Kasama rito si Luyanji at ang Five Elements Beast. Kanina lang sila natakot, at ngayon ay may gintong dragon na biglang nasa likod nila. Halos likas na umatake ang lahat. Ngunit natakot si Yang Yiyu. Mahigit 10 tao ang umatake sa kanya kaagad. Ano ang nangyayari? Siya. Nagmamadaling sumigaw, "Tumigil, tumigil, ako si Yang Yiyu." Pagkatapos niyang sumigaw, si Luyanji at ang Five Elements Beast ang unang nag-react at tumingin. Natigilan sila sa pag-atake. Ang Five Elements Beast at Luyanji ang pinakapamilyar kay Yang Yiyu. Kahit na siya ay isang gintong dragon, ang hininga ni Yang Yiyu ay napakapamilyar. Hindi malaman ng ilang tao kung ano ang nangyayari, kaya tumigil ang Five Elements Beast at Luyanji. Ang isa pang tao ay si Ming Yuran. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang pinuno sa mga nakababatang henerasyon ng Ghost City Holy Land. Nang marinig niyang nagsalita ang gintong dragon, natigilan siya saglit at mabilis na binawi ang kanyang magic power. Gayunpaman, ang iba ay hindi nag-react ng kasing bilis ni Ming Yuran. Ang natitirang 8 disipulo ng Ghost City ay sabay-sabay na sumalakay kay Yang Yiyu. Boom boom! Isang kakaibang sigaw ang pinakawalan ni Yang Yiyan sa gitna ng mapurol na dagandong. Ang malaking tunog ng dragon ay nawala sa ilalim ng pag-atake ng 4 na mahusay na pagiging perpekto at 4 na huling nagsasaka ng kapigatian. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang pag-atake ng 8 Tribulation Cultivator, at ito ay hindi biro. Bukod pa rito, nag-practice lang siya ng mahiwagang kapangyarihan ng 1,000 changes, at wala siyang internal cultivation method at napakababaw. Ang malaking katawan ng dragon ay na-condense ng magic power, at ito ay agad na nawala sa ilalim ng pag-atake ng 8 tao. Sa pananaw ng lahat, pagkatapos ng malaking gininto ang dragon na kumikislap ng gininto ang liwanag, si Yang Yiyan, na nasa lupa noon, ay nagpakita na walang ngipin. Ito. Sandaling natigilan si Ming Yuran. Nang magsalita ang gintong dragon, si Yang Yiyan iyon, puno siya ng pagdududa. Pakiramdam niya ay walang masamang intensyon ang gintong dragon, tumigil siya sa pag-atake.
Sa sandaling ito, nawala ang gintong dragon at si Yang Yiyan ang nakahandusay sa lupa, na nagpalaki ng mga mata ni Ming Yuran. Pagkatapos mag-react, ang puso ni Ming Yuran ay hindi mapakaligaya ng kulog sa langit. Ang katawan ni Yang Yiyo ay isang katawan ng condensed mana. Maaari talagang paikliin ito ng buo, at wala man lang bahid ng mana. Isa itong parang buhay na malaking gintong dragon. Paano niya ito nagawa? Sa sandaling ito, si Ming Yuran ay labis na interesado kay Yang Yiyo. Ang mana condensed body ng kanilang Ghost City ay sikat sa cultivation world, ngunit maaari lamang nitong i-condense ang kalahati ng katawan, hindi ang buong katawan, at may mga halatang bakas ng mana condensation. Ngunit si Yang Yiyo ay maaaring aktwal na paikliin ang buong katawan ng halimaw at mag-transform sa isang hayop, at walang bahid ng mana condensation. Ito ay talagang. Matapos isipin ito, biglang naisip ni Ming Yuran ang isang posibilidad sa kanyang isipan. Posibilidad na ang mga tao sa mundo ng paglilinang at maging sa kanilang Ghost City ay sinusubukang hanapin sa loob ng maraming henerasyon. Narinig ni Ming Yuran mula sa kanyang Panginoon na ang paraan ng kanilang Ghost City ng kondensang mana, Ghost Incarnation, ay talagang ninakaw mula sa isang dakilang tao na tinatawag na Supreme Transformation. Nabalitaan na ang ninuno ng Ghost City ay nakipag-ugnayan sa Supreme Change matagal na ang nakalipas, at nakita niya ang mahiwagang kapangyarihan ng Supreme Change ng kondensang mana. Minsan siyang humingi ng payo, ngunit ang Supreme Change ay hindi nagbigay ng anumang mga tagubilin. Nang maglaon, ang ninuno ng Ghost City ay may kumpiyansa na lumikha ng paraan ng Ghost Incarnation, batay sa panunood ng mana condensation at evolution ng Supreme Change. To be honest, it's just the tip of the iceberg. Sa makatuwid, ang bawat henerasyon ng mga disipulo sa Ghost City ay naghahanap ng Supreme Change, o ang mana ng Supreme Change. Sa kasamaang palad, 10,000 taon na ang lumipas, at walang bakas ng kataas-taasang pagbabago, lalo pa ang pamana ng kataas-taasang pagbabago. Ngayon, pagkatapos makita ni Ming Yuran si Yang Yiyo na nakangisi sa lupa, ang unang pumasok sa isip niya ay, si Yang Yiyo ba ang inapo ng Supreme Change? Kuya Yang. Guro. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Yang Yiyo ay sumasakit, at napaupo siya sa lupa at humahagulgol. Nasira ang katawan ng gintong dragon, at ang karamihan sa kapangyarihan ay talagang nilabanan ng katawan ng gintong dragon. Ang kanyang katawan ay dumanas ng kaunting sakit ng laman at dugo, na hindi naman malaking bagay, ngunit medyo masakit. Si Luyanji at ang Five Elements Beast ay nag-react at nagmadaling pasulong upang tulungang makatayo si Yang Yiyo. Heis! Ang sakit! Sinabi ni Yang Yiyo na may pagkibot sa kanyang bibig pagkatapos niyang tumayo, ngunit tiningnan niya ang mga tao ng Ghost City na may bahagyang sama ng loob. Kabanata 1286 na kapatid na Jiang, ako ang demonyong dragon na binanggit mo. Sobrang depressed din siya. Siya ay binomba ng mga tao ng Ghost City nang walang anumang dahilan. Talagang hindi siya masaya. Siyempre, walang problema kay Yang na maging Golden Dragon siya para takutin ang mga tao. Sumenyas siya kay Luyanji na hindi ito malaking bagay, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga tao ng Ghost City, at sa wakas ay nahulog sa pinunong si Ming Yuran. Sobrang curious din siya sa mga tao ng Ghost City. Bagamat balot ng mahigpit ang bawat isa sa kanila, nakikita pa rin niya na may mga lalaki at babae. Lalo na ang pinunong si Ming Yuran, siya ay mukhang may magandang figure, 1.8 metro ang taas, at may mahabang binti. Bagamat may belo siya sa kanyang mukha, naisip niyang na dapat siyang maging isang mahusay na kagandahan. Pagkatapos na binomba ng mga alagad ng Ghost City, tinitigan niyang si Ming Yuran na may kahulugan na, gusto mong ipaliwanag sa akin. Nakita ni Ming Yuran ang mga mata ni Yang Yiyo sa kanya, at ang kanyang mga mata ay kumislap at nagsabi, pasensya na, Kuya Yang. Ito ay talagang isang hindi pagkakaunawaan ngayon lang. Habang nagsasalita, yumuko siya kay Yang Yiyo para humingi ng tawad. Ngunit medyo nagulat ito sa iba pang mga disipulo ng Ghost City. Anong klaseng tao ang senior sister nila? Bakit siya hihingi ng tawad sa isang hindi kilalang lalaki? Ang Ghost City ay ang pinakamisteryosong lugar sa Siyam na banal na lugar. Sa totoo lang, lahat ng mga disipulo ng Ghost City ay may pakiramdam ng higit na kahusayan. Hayaan ang isang hindi sinasadyang pagkilos upang salakayin ka, Yang Yiyo, kahit na ito ay sinadya, ano ang masama? Bakit ginawa ito ng senior sister? Siyempre, hindi pa naiugnay ng mga taong may ganoong kaisipan si Yang Yiyo sa Supreme Transformation. Kaya sa ilang sandali, ang ibang mga disipulo ng Ghost City ay labis na hindi nasisiyahan kay Yang Yiyo. Ngunit pagkatapos ay may sinabi si Ming Yuran, at naunawaan ng lahat kung bakit ginawa ito ng nakatatandang kapatid sa ilang segundo. Kalimutan mo na, walang kasalanan ang hindi nakakaalam. Sobrang nasiyahan si Yang sa inasta ni Ming Yuran. Ngayon isipin mo, hindi niya kasalanan.
Siya ay naging isang gintong dragon, na talagang nakakatakot. Ngunit ang sumunod na pangungusap ni Ming Yuran ay nagpatalon sa kanyang mga talukap. Nagtanong si Ming Yuran, maaari ko bang tanungin kung ikaw ay inapo ng Supreme Transformer o isang miyembro ng sekta? Hindi sigurado si Ming Yuran, kung tutuusin, ang Supreme Transformer ay isang maalamat na figure libo-libong taon na ang nakalilipas, kaya nagtanong lang siya ng pansamantala. Gayunpaman, sigurado siya na ang pagbabagong anyo ni Yang Yiu sa isang gintong dragon ay dapat na nauugnay sa Supreme Transformer. Ang bawat henerasyon sa Ghost City ay umaasa na mamanahin ang Supreme Transformer, ngunit sa kasamaang palad ang Supreme Transformer ay nawala sa loob ng 10,000 taon, at walang bakas ng Supreme Transformer sa buong cultivation world. At ngayon nakita ni Ming Yuran ang mga bakas ng Supreme Transformer kay Yang Yiu. Ang tanging tao sa mundo na maaaring magpaliit at magbago ng mana hanggang sa puntong hindi na makilala sa tunay na bagay ay ang Supreme Transformer. Kahit na ang aura ng gininto ang dragon na binago ni Yang Yiu sa ngayon ay hindi umiiral, tiyak na hindi ito makikilala sa tunay na bagay sa mga tuntunin ng hitsura. Pagkatapos magtanong, tinitigan ni Ming Yuran ng mahigpit ang mga mata ni Yang Yiu, na parang may gustong makita mula sa mga mata nito. Sa sandaling ito, napagtanto ni Yang Yian ang mga salita ni Ming Yuran na maaaring siya ay masyadong walang ingat. Ang mahiwagang kapangyarihan ng libong pagbabago, ng kataas-taasang pagbabago ay natatangi at lubhang nakatutokso. Ginagamit din ng mga tao ng Ghost City ang mahika ng pagsama-sama sa katawan ng demonyo gamit ang mana, ngunit ang mahika na ginawa nila ay malinaw na ang pinakamababaw. Tanong lang, paano hindi makaligtaan ng mga tao ng Ghost City ang mahiwagang kapangyarihan ng Supreme Change? Ang hindi niya inaasahan ay malalaman ni Ming Yuran ang tungkol sa kataas-taasang pagbabago, at hindi niya inaasahang magtatanong ito ng pansamantala. Siguro, ang mahiwagang kapangyarihang ito ay maaaring isang malaking problema para sa kanya. Dapat, inamin niya o tinatanggihan. Medyo hindi mapalagay si Yang Yian. Kung aaminin niya ito, kailangan niyang sabihin kay Ming Yuran ang tungkol sa mahiwagang kapangyarihang ito, ngunit ang mahiwagang kapangyarihang itinuro ng matanda ay panlabas na pamamaraan lamang, at walang panloob na pamamaraan. Kung sasabihin niya kay Ming Yuran na mayroon lamang external cultivation ng mana condensation, maniniwala ba siya? Kung siya iyon, hindi rin siya maniniwala. Ang pagkabigong magtiwala ay magdadala ng hinala, at ito ay problema. Bukod dito, walang intensyon si Yang Yian na ipasa ang mahiwagang kapangyarihang ito sa iba, dahil itinuro ito ng matanda. Ang Supreme Transformer ay mabuting kaibigan ng matanda, at ngayon ay patay na siya. Hindi niya ipapasa ang mahiwagang kapangyarihan ng ibang tao nang walang pahintulot ng may-ari at ang tango ng matanda. Sa kasong ito, naisip lang ni Yang Yian, huwag lang aminin. Bagamat alam niyang hindi maniniwala si Ming Yuran, hinayaan niya ito. Pagkatapos huminahon, mabilis na nagpakita ng nalilitong tingin ang mga mata ni Yang Yian at sinabing, Supreme Transformer. Sino kaya yun? Wala naman akong magic powers. Ngayon lang kita nakitang nag-condense ng mga katawan mo at may naisip akong bigla. Sinubukan ko ito at pinalapot ang isang gintong katawan ng dragon. Ikinalulungkot kong napatawa ka. Nagkunwaring nalilito si Yang Yian at hindi pa niya narinig ang tungkol sa Supreme Transformer. Siya ay kalahating totoo na sinabi na ang gininto ang katawan ng dragon ay resulta ng isang biglaang kapritsyo. Anyway, hindi siya nagkamali. Ang pag-condense sa katawan ng magic power ay isang ideya lamang na pumasok sa kanyang isipan matapos makita ang mga katawan ng sawa na pinalapot ng mga tao sa Ghost City. Nang marinig ni Ming Yuran ang sagot ni Yang Yiu, isang bakas ng pagkabigo ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit inaasahan din ito. Tinanong niya si Yang Yiu para subukan lang kung may relasyon si Yang Yiu sa Supreme Transformer. Hindi. Ang isang tao ay madaling sabihin tulad ng isang mahiwagang kapangyarihan. Bukod dito, alam niya na ang Supreme Transformer ay sikat sa kanyang maraming pagbabago sa mundo, at nakapukaw siya ng hindi mabilang na mga kaaway dahil dito. Halimbawa, nagnakaw siya ng mga kayamanan mula sa mga pangunahing puwersa, pinaslang ang makapangyarihang mga monghe, at iba pa. Ang Supreme Transformer ay gumawa ng maraming katulad na mga bagay, kaya siya ay nagkaroon ng hindi mabilang na mga kaaway. Kahit na si Yang Yiu ay inapo ng Supreme Transformer, hindi siya maglalakas loob na aminin ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit para kay Ming Yuran, sapat na ang isang pagsubok. Nakita niya ang sagot na gusto niya mula sa mga mata ni Yang Yian. Nang banggitin niya ang kataas-taasang pagbabago, isang pagbabago ang sumilay sa mga mata ni Yang Yian. Bagamat isang iglap lang, nasalo ito ni Ming Yuran. At ang sinabi ni Yang Yian kalaunan ay puno ng butas. Halata namang nagsisinungaling siya. Matapos makita ang kanilang mga katawan ng condensed magic power, maaari siyang lumikha ng isang mahiwagang kapangyarihan na nalampasan ang Ghost City sa maikling panahon. Hindi ka panipaniwala ang mga ganyang salita.
Ang pamamaraang, Ghost Incarnation, ng Ghost City ay nakumpleto ng mga dakilang kapangyarihan ng Ghost City sa hindi mabilang na henerasyon. Ikaw, Yang Yian, ay makakalikha ng mahiwagang kapangyarihan na hihigit sa Ghost Incarnation sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Ming Yuran. Natatawa at sinabing, sa kasong ito, talagang henyo si Brother Yang. Maaari siyang lumikha ng isang mahiwagang kapangyarihan sa isang maikling panahon. Ito ay talagang isang mahiwagang kapangyarihan. Awkward na ngumiti si Yang Yian at hindi tumugon sa mga salita ni Ming Yuran. Pakiramdam niya ay medyo exaggerated na ito para gumawa ng kasinungalingan. Pero hindi mahalaga. Anyway, hindi niya sasabihin kahit kanino ang tungkol sa mahiwagang kapangyarihan ng Thousand Changes, at hindi niya aaminin na may koneksyon siya sa Supreme Change. Sa puso ni Ming Yuran, tila nagpasya siya sa sandaling ito na makuha ang mahiwagang kapangyarihan ng Supreme Change mula kay Yang Yiu sa lahat ng bagay. Napakahalaga sa kanya ng perpektong kapangyarihang ito. Ngunit nakikita rin ni Ming Yuran na hindi madaling pakitunguhan si Yang Yiu. Kung may gusto kang makuha sa kanya, kailangan mong maging matalino. Ang paggamit ng puwersa ay ang pinakamasamang paraan. Maliban kung talagang kinakailangan, hindi gagamit ng puwersa si Ming Yuran kay Yang Yiu. Sa sandaling ito, maaari lamang niyang gamitin ang karunungan. Sa pag-iisip ng katotohanan na ang Divine Talisman Spirit Sect at ang Holy Land of All Spirits ay tila may gap kay Yang Yiu sa main hall, gumawa ng desisyon si Ming Yuran sa isang iglap, unang nagpakita ng pagkakaibigan kay Yang Yiu, at pagkatapos ay dahan-dahan. Ang dalawa sa kanila ay may kanya-kanyang iniisip sa kanilang mga puso. May sinabi rin si Ming Yuran, at hindi na nakapagpatuloy si Yang Yiu, at malamig ang kapaligiran. Sa oras na ito, isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw, Sister Yuran, narito ang iyong kapatid upang iligtas ka. Sa lalong madaling panahon. Sa pagbagsak ng mga salita, si Jiang Shilong mula sa banal na lupain ng Sword Tomb ang dumating sa pugad ng agila. May dragon si Sister Yuran. Isang malaking gintong dragon. Natatakot ako na nasa panganib ka. Nag-aalala ako sa iyo. Kumusta ka na, Sister Yuran? Oh, by the way, nasaan ang demonyong dragon? Bakit hindi ko nakita? Huwag kang mag-alala, nandito ako at hindi hahayaang saktan ka ng demonyong dragon. Ang mga salita ni Jiang Shilong ay labis na pinalaki sa sandaling ito. Kahit isang bulag na lalaki ay nakikita na ang kanyang paraan ng paghabol sa mga babae. Ay talagang masyadong mababa. Halos matawa si Yang Yiu nang marinig niyang magsalita si Jiang Shilong. Ming! Ang mga mata ni Yuran ay kumikislap na may bakas ng sakit ng ulo. Sa oras na ito, sinabi ng isang disipulo mula sa Ghost City, Brother Jiang, hindi kailangan ng kapatid ko ang iyong proteksyon. Huwag mo na lang istorbohin ang kapatid ko. At saka, nandito ang Demon Dragon na binanggit mo. Itinuro ng disipulo si Yang Yiu. Masungit na kumilos si Jiang Shilong, walang pakialam sa mga salita ng disipulo ng Ghost City na yumantig sa kanyang puso. Malakas na sabi niya na parang hindi niya maintindihan, saan na? Nasaan ang demonyong dragon? Papatayin ko ito, go. Pagkatapos sabihin ito, nakita ni Jiang Shilong na itinuro ng disipulo si Yang Yiu, at wala siyang masabi. Ngumisi si Yang Yiu at sinabing, Brother Jiang, ako ang Demon Dragon na binanggit mo. Ano? Kuya Jiang, papatayin mo ba ako? Chapter 1287, Immortal Star Zixia Changxi. Paanong hindi nakikita ni Yang Yiu na sinusubukan lang ni Jiang Shilong na magpakitang gilas sa harap ni Ming Yuran, at nagbibiro lang siya. Dahil nag-iwan ng magandang impresyon si Jiang Shilong sa kanya. Nakita na rin niya sa simula pa lang na medyo kakaiba ang mga mata ni Jiang Shilong nang lumapit siya para tingnan siya, at alam niya sa kanyang puso na maaaring alam ni Jiang Shilong na ang dating gintong dragon ay kamag-anak niya, o ngayon lang nakita at narinig ni Jiang Shilong ang lahat, at ngayon ay tumalon siya para pasayahin si Ming Yuran. Nahiya agad si Jiang Shilong. Narinig niya talaga ang usapan ni Yang Yiu at Ming Yuran kaya ngayon lang siya lumabas para magpakitang gilas sa harap ni Ming Yuran. Bagamat nabigla siya sa ilusyon ni Yang Yiu ng isang gintong katawan ng dragon, hindi niya ito pinansin, isang disipulo ni Dao Xiang na nagsasanay ng Dao Dao. Nang marinig ang mga salita ni Yang Yiu, nagpakita si Jiang Shilong ng labis na pagkabigla sa kanyang mukha, at tinitigan si Yang Yiu na nakabuka ang bibig. Sinabi ni Ming Yuran sa oras na ito, okay, pag-usapan natin ang isang seryosong bagay. Natural na nakikita niya kung ano ang nangyayari kay Jiang Shilong. Oo, magnegosyo na tayo. Siya nga pala, Kuya Yang, kailangan mong mag-ingat. Ang Divine Talisman Spiritual Sect at ang Wanling Holy Land ay dumating upang tumulong. Malaki ang posibilidad na ang apat na banal na lupain ay magkakaisa para sa susunod na pakikitungo sa iyo. Sinabi ito ni Jiang Shilong para makabili ng magandang deal para kay Yang Yiu. Napasimangot si Yang Yiu nang marinig niya ang mga salita ni Jiang Shilong at tumingin sa kanya. Sa oras na ito, sinabi ni Ming Yuran, dumating kaming lahat nang pumasok ka sa 7-star array light.
Masasabing maliban sa mga tao mula sa Tungsian Palace, ang iba pang 8 banal na lugar ay nagtipon. Nandyan ang ating Ghost City, ang Sword Tomb kung saan naroon si Jiang Shilong, ang Wanling Holy Land na pinamumunuan ni Cheng Weikang, at ang Shenfoling Zhang na pinamumunuan ni Shen Bai, ngunit nag-iisa si Shen Bai ngayon. Ang iba ay sina Xuanyuan Lingxi mula sa Xuanyuan Dynasty, ang mga disipulo ng Chanjian Mountain na pinamumunuan ni Muningshen, Liu Yichen at ang kanyang partido mula sa Bailian Villa, at Mu Changfeng at ang kanyang partido mula sa Changsheng Hall, isang kabuoang mga disipulo mula sa 8 banal na lugar. Kabilang sa kanila, si Muningshen mula sa Chanjian Mountain at Liu Yichen mula sa Bailian Villa ay hayagang sumuporta kina Cheng Weikang at Shen Bai, kaya dapat mag-ingat si Brother Yang mamaya, dahil ang mga tao mula sa 4 na banal na lugar na ito ay hindi simple. Bundok ng Chanjian ang pangunahing pagsasanay ng banal na lupain ay espada, at malakas ang pag-atake. Si Muningshen, na dinala sa koponan sa pagkakataong ito, ay kilala bilang Little Sword Immortal. Ang Bailian Villa ay sikat sa pagpino ng mga armas, puppet, at porma sayon. Kilala pa nga si Liu Yichen bilang munting master ng batang henerasyon ng Bailian Villa. Ang paraan ng pagpino ng mga armas, puppet, at porma sayon ay medyo maganda. Gayunpaman, sina Yuran at Brother Yang ay nagtama sa unang tingin. Kung may umatake kay Brother Yang mamaya, matutulungan din ni Yuran si Brother Yang, at hinding-hindi hahayaang magdusa si Brother Yang. Pagkatapos magsalita ni Ming Yuran, isang pares ng matubig na mga mata ang nakatitig kay Yang Yiu, na naging dahilan para magselos si Jiang Shilong sa gilid, at sinabi rin niya, Sister Yuran, huwag kang masyadong mag-alala. Sa tingin ko, si Brother Yang ay tila may kaugnayan sa Changsheng Palace, tama ba? Si Kuya Yang ba? Pinakinggan ni Yang Yiu ang pag-uusap ng dalawang tao. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang puso ay hindi kalmado. Sa orihinal, sina Cheng Weikang at Shen Bai at iba pa ay nagsanib puwersa upang walang kahihiyang bugbugin siya, na nagpapagod sa kanya. Kung idinagdag ang 2 pang banal na lupain, haharapin pa kaya niya ito. Ang susi ay hindi kailanman nasaktan ni Yang Yian ang sinuman mula sa Chanjian Mountain at Bailian Villa. Narinig lamang niya ang tungkol sa 2 banal na lugar na ito mula kay Luyanji. Ngunit sa sinabi ni Ming Yuran at Jiang Shilong, si Muningshen ng Chanjian Mountain at Liu Yichen ng Bailian Villa ay gustong makipag-deal sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito? Gayunpaman, naghatid din si Ming Yuran at Jiang Shilong ng 2 magandang balita, na medyo umaliw kay Yang Yian. Ang una ay hayagang ipinahayag ni Ming Yuran ang kanyang suporta sa kanya. Bagamat alam niyang tinulungan siya ni Ming Yuran sa isang layunin, anuman ang layunin, hindi muna siya kaaway, na siyang magandang panig. Ang pangalawa ay may lumitaw mula sa Changsheng Hall. Ang alagad na namuno sa Changsheng Hall ay tinawag na Mu Changfeng. Hanggat sila ay mula sa Changsheng Hall, sila ay isang pamilya. Ngunit hindi nang ahas si Yang Yian na tiyakin kung makikilala siya ng mga disipulo ng Changsheng Hall bilang kanilang munting ninuno. Ang pinakamatandang disipulo ng matanda ay ang master ng Changsheng Hall. Ito ay higit sa 10,000 taon. Hindi ko alam kung ang Changsheng Hall ay pinamumunuan na ngayon ng panganay na kapatid o ang banal na Panginoon ng Changsheng Hall. Kahit na, paano maniniwala ang mga alagad ng Hall of Eternal Life na sila ang maliliit na disipulo ng matanda? Ang lahat ng ito ay mga bagay na nakakagambala. Matapos isipin ito, direktang tinanong ni Yang Yiu ang kanyang Panginoong si Yun Changxi sa kanyang puso, Matanda, maaari ko bang makilala ang mga disipulo ng Hall of Eternal Life? Ang aking panganay na kapatid pa rin ba ang banal na Panginoon ng bulwagan ng buhay na walang hanggan? Depende sa sitwasyon kung makikilala kanya o hindi. Mahigit 10,000 taon na ang lumipas. Ang iyong Panginoon ay nakulong sa Chen Kunpot ng higit sa 10,000 taon. Mahigit 10,000 taon na lamang mula noong itinatag ng iyong panganay na kapatid ang Hall of Eternal Life. Siya pa rin dapat ang banal na Panginoon ng Hall of Eternal Life. Espesyal ang kanyang sitwasyon, kaya hindi siya dapat. Gagawin natin. Kumilos ayon sa sitwasyon sa panahong iyon. Kung tutulungan ka nitong maliliit na bastard sa Hall of Eternal Life, natural na makikilala ka nila. Kapag nakilala mo, kailangan mo lamang sabihin ang 2 salita sa kanila, at sabihin sa kanila, ang eternal na bituin na si Zexia Changxi, ang orihinal na intensyon ng paghahanap sa tao ay nananatiling hindi nagbabago. Hanggat siya ay isang disipulo ng Hall of Eternal Life, dapat niyang malaman ang pangungusap na ito. Ang pangungusap na ito rin ang sinabi ng iyong Panginoon sa iyong mga nakatatandang kapatid noon. Ito ay pangungusap na tanging ang ating Panginoon at alagad ang makakaalam. Kung ang iyong panganay na kapatid ay naaalala pa rin ang iyong Panginoon sa kanyang puso, ang pangungusap na ito ay ang patunay ng pagkilala, na higit na mahalaga kaysa anupaman. Gumagana ito. Inilagay ng senior brother ang paragraph na ito sa Ancestral Precepts ng Changsheng Hall, kaya huwag mag-alala,
hindi mo kailangang maging maingat sa lahat ng bagay, ito ay ilang bastos na mga banal na lugar, hindi ito isang malaking bagay. Kung ikaw pwede pumatay, pumatay lang, kung hindi mo kayang pumatay, tumakas ka na lang para iligtas ang buhay mo, ano ang pinagkakaabalahan mo, huwag laging sayang, hayaan mo akong linawin, sa pagkakataong ito ang Panginoon ay hindi makakatulong, kung hindi mo man lang kayang harapin. Sa isang alagad ng banal na lupain, ito ay isang kahihiyan sa akin. At tandaan, kung nakilala mo ang isang disipulo ng Changsheng Hall, huwag magsabi ng anuman tungkol sa Master, sabihin mo lang na ikaw ang mana ng Master at tumatanggap ng mga disipulo, at hindi mo pa nakikilala ang Master, tandaan na huwag mong hayaang mad-ulash, iyon na. Natahimik si Yun Changxi pagkatapos niyang magsalita, ngunit galit na galit si Yang Yiu kaya sinumpa niya ang matandang lalaki ng ilang beses sa kanyang puso, saan sa mundo mayroong ganoong Master. Parang wala sa matanda ang apat na banal na lugar. Pero sa puso niya, isa siyang malaking kalaban. Sabi nga, 2 people are no match for 4 people. Bukod dito, wala sa mga banal na alagad na ito ang madaling pakitunguhan. Ang bawat isa sa kanila ay may pinakamababang antas ng paglilinang, at marami ang nakaabot sa dakilang kasakdalan. At ano ang tungkol sa kanya? Siya ay halos nasa maagang yugto ng tribulation ngayon, at hindi pa niya nalampasan ang Great Heavenly Tribulation. Malumanay na sabi ng patay na matanda, huwag mo siyang ipahiya. Ano ang kaya mong pumatay kung kaya mo, at tumakbo kung hindi mo kayang pumatay? Kung talagang magkakaisa ang mga tao sa apat na banal na lupain para patayin siya, makakatakas kaya siya. Ang patay na matanda ay perfunctory lang. Siya ay nanlumo ng mahabang panahon, at sa wakas ay bumantong hininga si Yang Yiu sa kanyang puso. Talagang naiintindihan niya na ang matanda ay sinadya na subukan siya sa pagkakataong ito. Siya, naunawaan din na tama ang matanda. Kung hindi man lang niya kayang harapin ang ilang mga alagad ng banal na lupain, alam na alam niya ang kanyang kakaharapin kapag umalis siya sa banal na lupain. Ito ay isang pagpapatalas at pagsubok. Ang ibig sabihin ng matanda ay umaasa pa rin siya sa kanyang sarili na mapagkakatiwalaan. Kahit na nakilala siya ng mga disipulo ng Hall of Immortality, hindi siya makakaasa sa kanila para sa lahat. Maaari siyang umasa sa kanila ng ilang sandali, ngunit hindi habang buhay. Hindi kaya kailangan niyang magtago sa likod ng mga disipulo ng Hall of Immortality pagkalabas niya. Hindi ito ang estilo ni Yang Yian. At saka, kapag nakilala na niya ang mga disipulo ng Hall of Immortality, mas mataas siya ng ilang antas kaysa sa mga ninuno, at hindi niya hahayaang pagtawanan siya ng nakababatang henerasyon, tama ba? Nang si Yang Yian ay nakikipag-usap sa matanda sa kanyang isip, siya ay nag-ambala. Nang makitang hindi gumagalaw si Yang Yian at may blankong ekspresyon sa kanyang mukha, naisip ni Jiang Shilong na siya ay natakot, at agad na sinabi, Kuya Yang, Kuya Yang. Nanembalik si Yang Yian sa kanyang katinuan, Oh, walang pagitan sa akin at sa Hall of Immortality. Bago pa man siya matapos magsalita, biglang, sunod-sunod, ang mga figurang nagsisigawan mula sa ibaba at nakarating sa Sky Eagle's Nest. Yang Yian, mamatay ka na. Lumapit si Cheng Weikang at nakita si Yang Yian, at agad na sumugod kay Yang Yian. Ngayon sa suporta ni Muningsha ng Changjian Mountain at Liu Yichen ng Bailian Villa, puno siya ng kumpiyansa. Ito ay katumbas ng apat na banal na lugar na nakikitungo kay Yang Yian. Ang kamay ni Yang Yian ay kumislap ng berdeng ilaw, at hinawakan niya ang wanling staff sa kanyang kamay. Pinaikit niya ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan si Cheng Weikang at ang kanyang mga tauhan na umaatake sa kanya. Sandali lang. Sa sandaling ito, isang puting anino ang kumislap sa paningin ni Yang Yian. Ito ay isang binata na may mahabang buhok na nakatayo habang ang mga kamay ay nasa likod, na humaharang kay Yang Yian, nakatalikod sa kanya at nakaharap kay Cheng Weikang. Mu Changfeng, pipigilan mo ba ako? Si Cheng Weikang ay sobrang madilim, ngunit siya ay tumigil pa rin. Takot pa rin siya sa mga tao mula sa Changsheng Palace. Kabanata 1288, Labanan hanggang kamatayan. Sa mata ng lahat, si Mu Changfeng ay parang isang ginoo na may matikas na pag-uugali, at ang kanyang pag-uugali, pananalita at kilos ay napakalmado. Nakaharap sa nagninangas na mga mata ni Cheng Weikang, mahinang sinabi ni Mu Changfeng, hindi ako mangangahas. Ngunit bago iyon, mayroon akong itatanong kay Brother Yang, kaya mangyaring maghintay. Ang tono ni Mu Changfeng ay patag, ngunit ang bawat salita ay napakalakas. Walang pagdududa sa tono niya. Sa oras na ito, sina Shen Bai, Mu Ningxian, Liu Yichen at Leng Xiaoyi, na nataman ng mga tauhan ni Yang Yiu, ay nagtipon-tipon sa paligid ng Cheng Weikang, na nakatingin kay Mu Changfeng. Lahat sila ay labis na nalungkot sa pagharang ni Mu Changfeng. Ngunit sa harap ni Mu Changfeng, o sa harap ng mga tao ng Changsheng Hall, talagang hindi sila nang ahas na lumingon kaagad. Sa mundo ng paglilinang, halos alam ng lahat na ang mga tao sa Changsheng Hall ay baliw at hindi madaling nagdudulot ng gulo.
Kapag gusto na talaga ng mga tao ng Changsheng Hall na maging seryoso sa isang tao, dapat may resulta. Bilang karagdagan, mayroong Xuanyuan Lingxi mula sa Xuanyuan Dynasty sa tabi ni Mu Changfeng sa sandaling ito, kaya hindi sila kikilos ng padalos-dalos. Ang dinastiyang Xuanyuan ay nagtatanim ng medisina, at ang mga kasanayang medikal at alchemy nito ay natatangi sa siyam na banal na lugar. Maging ang Tungsian Palace, ang pinuno ng siyam na banal na lugar, ay naghahanap ng medikal na paggamot at alchemy mula sa pamilya Xuanyuan. Masasabing ang mga tao sa dinastiyang Xuanyuan ang may pinakamalawak na koneksyon sa mundo ng paglilinang. Sino sa mundo ng paglilinang ang hindi masasaktan? Sino ang hindi nangangailangan ng elixir? Sa makatuwid, ang mga tao ng dinastiyang Xuanyuan ay ang pinakaaatubiling masaktan ng lahat sa mga pangunahing banal na lugar. Ang relasyon sa pagitan ng Changsheng Palace at ng Xuanyuan Dynasty ay malapit. Hindi alam ng mga ordinaryong magsasaka, ngunit alam ng mga tao sa mga pangunahing banal na lugar na ang asawa ni Yun Changsheng, ang Saint Lord ng Changsheng Palace, ay ang biolohikal na kapatid ng Emperor ng Xuanyuan Dynasty, at siya ang pinakamatandang prinsesa ng Xuanyuan Dynasty. Dahil mismo sa relasyong ito kung kaya't ang Changsheng Palace at ang Xuanyuan Dynasty ay nasa isang relasyong kasal, at mayroon silang kahulugan ng pagsulong at pag-urong ng magkasama. Sa katunayan, sa loob ng mahigit 10,000 taon, ginawa nga ito ng dalawang pamilya. Kung sinasaktan mo ang Hall of Immortality sa anumang okasyon, ang mga tao ng Xuanyuan Dynasty ay tatayo, at kabaliktaran. Kaya sa sandaling ito, bagamat galit na galit si Cheng Weikang at ang iba patungkol sa pagharang ni Mu Changfeng, napigilan lamang nila ang kanilang pagsabog pagkatapos makita si Xuanyuan Lingxi na paparating. Para kay Mu Ningxian ng Changjian Mountain at Liu Yichen ng Bailian Villa, natural na tinulungan nila sina Cheng Weikang at Shen Bai dahil maayos ang pakikitungo nila sa isa't isa at dahil maaari silang magkaroon ng parehong interes. Gayunpaman, ang pagtulong sa Wanling Holy Land at sa Shenfu Lingzang ay hindi pa umabot sa puntong mapunit ang kanilang mga mukha kasama sina Mu Changfeng at Xuanyuan Lingxi. Panoorin mo na lang muna. Nakinig si Cheng Weikang kay Mu Changfeng at malamig na bamantong hininga. Mu Changfeng, kung mayroon kang sasabihin, magtanong ka agad, huwag mo akong iantala sa pagbabalik ng Wanling staff ng aking ina. Sinadya niyang sabihin ng seryoso ang huling pangungusap, para lamang bigyan ng babala si Mu Changfeng na si Yang Yiyo ay nakasakit ng isang tao sa antas ng isang banal na Panginoon, at pinayuhan si Mu Changfeng na maging matino. Parang hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ni Cheng Weikang, tumingin si Mu Changfeng kay Cheng Weikang at iba pa nang walang pakialam at sinabing, bago ko malaman ang pagkakakilanlan ni Yang Yiyo, kung maglakas loob kang gawin ito, maaari mo itong subukan. Ito ay isang simpleng pangungusap pa rin, ngunit sa sandaling ito, puno ito ng pagmamataas at pamatay na layunin mula sa bibig ni Mu Changfeng, nakatumbas ng pananakot kay Cheng Weikang at sa iba pa. Ikaw, ang mukha ni Cheng Weikang ay naging itim sa galit. Si Mu Ningxian ng Changjian Mountain, na natalo sa kamay ni Mu Changfeng noon, ay sumangot ng malamig at sinabing, Mu, huwag kang maging pabaya kapag nagsasalita ka ng malaki. Ang iba ay natatakot sa iyo, ngunit ako ay hindi. Ngayon ay hindi ko talaga matiis ang batang iyon na nagngangalang Yang Yiyo. Ano ang tingin mo sa kanya? Isang mabangis na bata, sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na tumawid sa ating banal na lupain at pumasok sa Tianyao Palace? Para kay Mu Ningxian, bahagi niya ang bumili ng mga pabor para sa Wanling Holy Land at sa Shenfu Lingzang, at nakita ng bahagi niya na may kinalaman si Yang Yiyo sa Changsheng Palace. Gumagawa siya ng bastos na pananalita at pinag-usapan si Yang Yiyo para galitin si Mu Changfeng. Dahil 100 taon na ang nakalilipas, sa labanan sa pagitan ng mga disipulo ng siyam na banal na lugar, natalo siya ni Mu Changfeng, kaya nawala ng mukha si Mu Ningxian sa harap ng mga tao ng siyam na banal na lugar. Sa tuwing naaalala ni Mu Ningxian ang pangyayaring ito, para siyang tinek sa kanyang lalamunan. Pagkatapos noon, nanumpa siyang year-okon si Mu Changfeng sa ilalim ng kanyang mga paa, ibabalik ang kanyang nawawalang mukha, at patunayan na ang kanyang munting sword fairy na si Mu Ningxian ng Changjian Mountain ay ang pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon. Ang pinakamalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi siya, si Mu Changfeng. Ngayon, gusto niyang samantalahin ang sitwasyon at hayaang labanan siya ni Mu Changfeng. Ito ay siya na nagmungkahi na makipaglaban kay Mu Changfeng sa taong iyon, at siya ay natalo, nawalan ng mukha. Siya, si Mu Ningxian, ay nagmungkahi na lumaban at natalo, na mas mababa na. Sa pagkakataong ito, gusto ni Mu Ningxian na labanan siya ni Mu Changfeng. Kung ganoon, kung matalo niyang muli si Mu Changfeng, ang kanyang mukha noon ay mababawi. Sa makatuwid, ang pang-aasar ni Mu Ningxian ay para lamang hikayatin si Mu Changfeng na kumilos. Nagtitiwala siya na kaya niyang talunin si Mu Changfeng sa labanang ito. Si Yang Yiyo ay isang trigger lamang para kay Mu Ningxian na pukawin si Mu Changfeng. Dahil nagpasya siyang huwag manalo kay Yang Yiyo, hindi mahalaga. Kung kinakailangan, maaari pa niyang patayin si Yang Yiyo.
Inaasahan ni Mu Ningxuan ang galit ni Mu Changfeng at hinahamon siya. Ang mga tao ng Changsheng Hall ay tinawag na fighting madman, at sino sa mga disipulo ng Changjian Mountain ang hindi fighting madman? Naniniwala ang buong mundo ng cultivation na ang mga tao ng Changsheng Hall ang may pinakamalakas na kapangyarihan sa pag-atake, na naging dahilan upang hindi kumbinsido ang mga disipulo ng Changjian Mountain, na sikat din sa kanilang malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Sila laging gustong patunayan na ang kanilang kapangyarihang panlaban sa bundok Changjian ang pinakamalakas sa siyam na banal na lugar, hindi ang kanyang Changsheng Hall. Ang kaisipan ni Mu Ningxuan kay Mu Changfeng ay hindi walang dahilan. Sa sumunod na sandali, halos samuka ng dugo si Mu Ningxuan nang marinig niyang magsalita si Mu Changfeng. Kalmado siyang sinulyapan ni Mu Changfeng, pagkatapos ay hindi siya pinansin at sinabi sa mga disipulo ng Hall of Immortality, "Makinig, mga kapwa-disipulo. Ang sinumang maglakas loob na kumilos ay papatayin ng walang awa. Hindi titigil ang laban hanggang sa mamatay sila." Ang mga unang salita ni Mu Changfeng ay kalmado, ngunit ang mga huling salita ay malakas at nakamamatay. Kailan ang mga disipulo ng Hall of Immortality ay naglakad palabas, hindi sila kailanman pinagbantaan ng sinuman. "Oo, susundin ko ang utos ni Senior Brother." Ang 8 disipulo ng Hall of Immortality sa likod ni Mu Changfeng ay sabay-sabay na sumagot. Pumila sila sa isang hilera at tumayo sa tabi ni Mu Changfeng, nakatingin kay Cheng Weikang, Mu Ningxuan at iba pa. Napatulala sina Mu Ningxuan, Cheng Weikang at iba pa. Pumatay ng walang awa. Labanan hanggang kamatayan. Ang iyong tiyuhin na si Mu Changfeng ay hindi naglalaro sa mga patakaran. Walang nag-alinlangan sa mga salita ni Mu Changfeng, dahil ang mga disipulo ng Hall of Immortality ay kumilos ng ganito. Kung sasabihin nilang ipaglalaban kanila, siguradong lalaban sila hanggang kamatayan. Hindi sila magdadalawang isip kahit na kailangan nilang bayaran ang presyo ng kanilang buhay. Ito ay tiyak dahil ng estilo ng pag-uugali ng mga alagad ng Hall of Immortality na tinawag silang baliw ng mundo ng paglilinang. Kapag pinag-uusapan ang Hall of Immortality, lahat ay magsasabi na ang mga disipulo ng Hall of Immortality ay baliw lahat. Naglakas loob silang lumaban, at mas pinahahalagahan nila ang pangalan ng kanilang mga nakatatanda at ang reputasyon ng Hall of Immortality kaysa sa sarili nilang buhay. Sa Hall of Immortality, ang paggalang sa mga matatanda ang pinakamahalagang bagay. Ang kagandahang asal ng paggalang sa mga guro at paggalang sa daan ay isang modelo sa siyam na banal na lugar. Sa pagkakataong ito, si Mu Changfeng, bilang ang pinakamatandang kapatid sa mga kabataang henerasyon ng mga disipulo, ang nanguna sa pangkat para sa pagsasanay. Lahat ng mga disipulo ng Changsheng Hall ay natural na kinuha si Mu Changfeng bilang pinuno, at ang mga salita ng panganay na kapatid ay ang langit. Halos mabaliw si Mu Ningxuan matapos hindi pinansin ni Mu Changfeng pagkatapos ng isang matalim na tingin. Gusto niyang magmadali ngayon, ngunit nang makitang walang intensyon si Mu Changfeng na makipag-away sa kanya, diretso niyang hinayaan ang mga disipulo ng Changsheng Hall na tumayo sa kanyang harapan. Galit na galit si Mu Ningxuan kaya nanginginig ang lahat, ngunit sa wakas ay nagpigil siya dahil alam niyang ang mga disipulong ito ng Changsheng Hall ay talagang lalaban hanggang kamatayan, at hindi pa ito umabot sa puntong iyon. Pagkatapos magutos ni Mu Changfeng, tumalikod siya at naglakad patungo kay Yang Yio. Kakaiba ang atmosphere sa field saglit. Tahimik, tumayo ang mga disipulo ng dinastiyang Xuanyuan kasama ang 8 disipulo ng Changsheng Hall sa hudyat ng Xuanyuan Lingxi. Malinaw na sinuportahan ni Xuanyuan Lingxi si Mu Changfeng. Si Ming Yuran mula sa Ghost City at Jiang Shilong mula sa Sword Tomb ay nakatayo sa gilid ni Yang Yio, nanunood ng may interes, nang walang sinasabi, at sila ay itinuturing na mga independenteng puwersa sa field. Para naman kay Yang Yio, labis siyang humanga na napakagwapo ni Mu Changfeng. Hindi lang siya gwapo sa itsura, pati ang work style niya at ang paraan ng pagsasalita niya kanina ay sobrang gwapo rin. Ito ay isang tunay na lalaki, napakatigas, at isang pangungusap ang direktang nabigla kay Cheng Weikang at sa iba pa. Tulad ng sinasabi, ang isang sulyap sa buong leopardo ay maaaring magbunyag ng isang sulyap sa buong larawan. Mula kay Mu Changfeng, nakita ni Yang Yio ang katigasan at lakas ng mga disipulo ng Hall of Eternal Life, na nagpakita na ang Hall of Eternal Life ay may magandang katayuan sa gitna ng siyam na banal na lugar. Sa sandaling ito, si Yang Yio ay may malalim na paggalang sa kanyang nakatatandang kapatid na si Yun Changsheng, na hindi pa niya nakilala. Kung ang kanyang mga alagad ay matigas ang lahat, kung gayon hindi ba't ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ay higit na kahanga-hanga. Kabanata 1289, Master Ceremony. Sa sandaling ito, pinanood ni Yang Yio si Mu Changfeng na papalapit na may magiliw na ngiti sa kanyang mukha. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao mula sa malayo at sinabi, "Mu Changfeng, isang disipulo ng Changsheng Palace." Bati ni Fellow Daoist Yang. Tiningnan ni Yang Yio ang mapagbigay na pagbati ni Mu Changfeng at may napakagandang impresyon sa kanya. Ikinuyom din niya ang kanyang mga kamao at binalikan ang pagbati, na nagsasabing,
ako si Yang Yiyo, at binabati ko ang fellow Daoist mo. Formal na nagbatian ang dalawa. Si Mu Changfeng ay sinusukat si Yang Yiyo, at si Yang Yiyo ay sinusukat din siya. Sa isip ni Mu Changfeng, alam na niya ang tungkol kina Yang Yiyo at Lu Yanji mula noong pagsubok. Nang makapasok siya sa Taihuang, nakatanggap din siya ng utos mula sa Changsheng Palace na manalo kina Yang Yiyo at Lu Yanji. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na maipapakita ni Yang Yiyo ang mga mahiwagang kapangyarihan na minana mula sa kanilang Changsheng Palace. Ang mga bagay ay nagbago sa puntong ito. Naging usapin ng pag-uunawa sa pagkakakilanlan ni Yang Yiyo, na mas mahalaga kaysa sa pagwagi kay Yang Yiyo upang sumali sa Changsheng Palace. Ngayon ay kailangang malaman ni Mu Changfeng kung si Yang Yiyo ay may anumang koneksyon sa Changsheng Palace. Ang antas ng paglilinang ni Yang Yiyo ay hindi mataas, sa paunang yugto pa lamang ng kapigatian, ngunit sa ganoong antas ng paglilinang, talagang nasaktan niya ang dalawang banal na lugar ng Wanling Holy Land at Shenfu Lingzong, at inagaw din ang mahiwagang sandata ng Wanling Holy Mother mula kay Cheng Weikang, at mayroon pang ang talisman ng kaliskis ng dragon na pawang nasa kanyang sandata na si Shenfu na si Ling. Ang ganitong mga gawa, kahit ang nagsasabi ng totoo na si Mu Changfeng ay hinahangaan, kung siya iyon, hindi siya maglalakas loob na hilingin ang magic staff ng Wanling Holy Mother, ngunit talagang inagaw ito ni Yang Yiyo. Iyan ay isang magic weapon ng Holy Lord level, at itong Lord ay hindi pushover. Sa puso ni Mu Changfeng, sa totoo lang, talagang ayaw niyang may kinalaman si Yang Yiyo sa Changsheng Palace, para hindi na siya magsapalaran. At sa sandaling makumpirma na si Yang Yiyo ay may koneksyon sa Changsheng Palace, alam ni Mu Changfeng na kahit na nangangahulugan ito na maging kaaway sa apat na banal na lugar, paprotektahan niya si Yang Yiyo. Ito ang resulta na hindi gustong makita ni Mu Changfeng. Sa mga mata ni Yang Yiyan, si Mu Changfeng ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Bilang karagdagan sa kanyang matigas na estilo ng paggawa ng mga bagay, ang paglilinang ni Mu Changfeng ay ang Great Perfection of Tribulation din, katulad ng kay Mu Ningxian at iba pa sa Changjian Mountain. Ang Great Perfection of Tribulation ay itinuturing na pinakamakapangyarihang pag-iral sa Tribulation Region ng Taihuang Star Sea. Kung nakilala niya si Mu Changfeng, o maaaring makilala ng mga tao ng Changsheng Palace ang kanyang pagkakakilanlan, walang duda na siya ay magiging ligtas sa Tianyao Palace sa susunod. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang sitwasyon ay mukhang sina Cheng Weikang at Shen Bai ay nagsanib puwersa din kasama sina Mu Ningxian ng Changjian Mountain at Liu Yichen ng Bailian Villa, na nagdagdag ng hanggang 12-dosenang mga nagsasaka ng tribulation mula sa apat na banal na lugar. Sa napakaraming tao, hindi sapat ang kumpiyansa ni Yang Yiyan upang labanan ang isa laban sa 100. Sa makatuwid, ang panlabas na tulong ay lubhang kailangan. Ang mundo ng paglilinang ay kapareho ng sekular na mundo. Ang pagkakaroon ng mga katulong at interpersonal na relasyon ay isang uri din ng lakas. Ang Changsheng Palace ay ang pinakamahusay na pagpipilian, dahil siya ang pinakamatandang disipulo ng matanda at ang disipulo ng kanyang sariling nakatatandang kapatid. Sa huli, sila ay isang pamilya. Siyempre, dati, sinabi ni Ming Yuran ng Ghost City na maaari siyang tulungan. Natural, hindi magiging walang muwang si Yang Yiyan. Talagang makakasakit si Ming Yuran sa mga tao ng apat na sacred lands para sa kanya. Kahit na talagang tinulungan siya ni Ming Yuran, wala bang kabuluhan? Malinaw na gusto ni Ming Yuran na makuha ang 1,000 changes, na mahiwagang kapangyarihan ng Supreme Change mula sa kanya, na hinding-hindi ibibigay sa kanya ni Yang Yiyan. Kaya't nakaharap si Mu Changfeng sa sandaling ito, nabuhayan si Yang Yiyan. Ito ay may kaugnayan sa kung maaari siyang magkaroon ng isang katulong at isang nakatatandang kapatid sa mundo ng paglilinang. Ito rin ay isang magandang bagay. Naririnig din niya sa tono ng matanda noon na gusto niyang kilalanin niya ang mga tao sa Changsheng Palace. Pagkatapos lahat, ang matanda ay nakulong sa Chen Kunpot sa loob ng higit sa 10,000 taon, nakatumbas ng pag-alis sa kanyang apprentice ng higit sa 10,000 taon. Paanong hindi niya mamimiss ang sarili niyang apprentice? Ang pagpupulong sa pagitan ng dalawa ay itinuturing na may magandang impluensya sa isa't isa, at si Mu Changfeng ay hindi isang mahiyaing tao. Tumingin kay Yang Yiyan, direktang nagtanong, Dao Yuyang, may hindi ko maintindihan. Mangyaring tulungan akong malutas ang pagkalito. Magalang na nagsalita si Mu Changfeng, na lubos na nagpapataas sa pagiging pabor ni Yang Yiyan. Alam ni Yang Yiyan na darating ang mahalagang punto, huminga ng malalim at sinabing, kasamang Daoist mo, mangyaring magsalita. Maaari ko bang tanungin kung ano ang namana ni Master Yang Daoist? Tinitigan ni Mu Changfeng si Yang Yiyan nang magtanong ito, natatakot na baka may makaligtaan siyang anumang detalye. Siya ang pinakamatandang kapatid sa kabataang henerasyon ng Changsheng Hall, at mas alam niya ang kasaysayan ng Changsheng Hall kaysa sa ibang mga disipulo. Alam niya na ang banal na Panginoon na si Yun Changsheng ay matagal nang nag-iwan ng mensahe sa ancestral precepts ng Changsheng Hall, na nagsasabi na kung ang isang tao sa cultivation world ay gumamit ng mahiwagang kapangyarihan ng Changsheng Supreme sa hinaharap,
hindi siya dapat pabayaan at dapat ipaalam kaagad. Ito ay malinaw na ang banal na Panginoon ay minana ang mga kasanayan ng Master. At natugunan ni Yang Yian ngayon ang mga kinakailangan. Ang kailangan niyang itanong ngayon ay kumpirmahin ang pinagmulan at pagkakakilanlan ni Yang Yian. Walang Master, minana mula sa susunod na henerasyon ng mga nakakalat na immortal. Hindi nagsinungaling si Yang Yian tungkol sa bagay na ito, dahil ito ay nauugnay sa pagkumpirma ng pagkakakilanlan, at nagsasabi siya ng totoo. Ang matanda ay walang Panginoon, siya ay nag-iisang nakakalat na walang kamatayang magsasaka. Tungkol sa hindi pagsasabi kay Mu Changfeng na ang espiritu ng matanda ang tumanggap sa kanya bilang isang disipulo, ito ang sinabi ng matanda na gawin niya, at hindi niya ito maipaliwanag ng malinaw kahit pasabihin niya sa kanya. Hindi niya masabi na ang matanda ay nasa estado ng natitirang kaluluwa sa Chenkon. Pot, tama ba? Nagliwanag ang mga mata ni Mu Changfeng. Alam niya na ang Panginoon ng banal na Panginoon ay tila isang nakakalat na walang kamatayan. Tama ito, at pagkatapos ay nagtanong siya, nakita ni Changfeng si kapatid na yang nagumanap ng 30 meter taas na Dharma face na mahiwagang kapangyarihan nang pumasok siya sa pangunahing bulwagan ng Heavenly Demon Palace. Maaari bang manggahas si Changfeng na hilingin kay brother yang na ipakita ito muli? Mahuhulaan ni Yang Yian mula sa matingkad na mga mata ni Mu Changfeng na maaaring may alam siya at naiintindihan niya ang iniisip ni Mu Changfeng. Tumanggaw siya upang ipahiwatig na kaya niya, at agad na gumalaw ang kanyang isip, at lumitaw ang Dharma face ng mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremo, na naging isang maliit na higanteng may taas na 30 metro. Siya, casual ding nakabuo ng selyo ng mahabang buhay. Sa sandaling ito, nabigla si Mu Changfeng. Sa kanyang mga mata, ang mahiwagang kapangyarihan ni Yang Yian ay talagang kapareho ng sa Changsheng Hall, dahil ang mahiwagang kapangyarihan ng Changsheng Hall Supreme ay napakalaki rin. Kung mas mataas ang paglilinang, mas malaki ang katawan ng Dharma. At nang bumuo si Yang Yian ng Rune Seal, natukoy na ni Mu Changfeng ang pagkakakilanlan ni Yang Yian, at tiyak na may kaugnayan siya sa Changsheng Hall. Ang selyo ng Supreme Immortal Divine Power sa kamay ni Yang Yian ay ang pinaka-primitive na selyo ng Supreme Immortal Power. Ang Supreme Immortal Power ng kanilang Changsheng Hall ay nilikha ng banal na Panginoon sa tatlong pinaka-primitive na seal ng Supreme Immortal Power, at naging 79 na 81 seal. Ngunit ang pundasyon pa rin ang pinaka-primitive na tatlong seal. Ang orihinal na tatlong selyo ay maaari lamang gawin ng mga piling alagad ng Changsheng Hall. Si Mu Changfeng ay natural na malinaw tungkol dito, at nakikita niya na ang rune seal na nabuo sa kamay ni Yang Yian ay ang pinaka-primitive na selyo ng tao. Pagkatapos ay lumabas ang Dao Seal at Dao Seal sa kamay ni Yang Yian ng sunod-sunod. Sa sandaling ito, 100% sigurado si Mu Changfeng sa relasyon ni Yang Yian at ng Changsheng Hall. Kung hindi siya pangunahing disipulo, hindi niya malalaman ang tatlong tatak. Tanong niya sa nanginginig na boses, maaari ko bang tanungin si Yang Dao Yuyang? Alam ni Yang Yian na naniwala si Mu Changfeng sa kanya nang makita niya ang ekspresyon ni Mu Changfeng. Ang susunod na tanong ay dapat ang huling kumpirmasyon. Sinabi sa kanya ng matanda ang dalawang pangungusap, na nagsasabi na ang mga salitang nakatala sa mga utos ng ninuno ng Changsheng Hall ay ang pinakamalakas na patunay. Pinutol niya ang tanong ni Mu Changfeng, inalis ang kanyang katawan ng Dharma, at direktang sinabi, buhay na walang hanggan, mga bituin, Zeksha, at Changxi, ang orihinal na intensyon ng paghahanap sa tao ay nananatiling hindi nagbabago. Noong una ay hindi masyadong inisip ni Yang Yiyo ang pangungusap na ito, ngunit nang sabihin niya ito ngayon, bigla siyang nag-react. Kinakatawan ni Changsheng ang panganay na kapatid na si Yun Chang, at paano naman si Xing Chen? Hindi ba Xing Chenzi ang tawag sa pangalawang kapatid? Ang pangatlong Zeksha. Ngayon lang napagtanto ni Yang Yiyo na marahil ito ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Ang huling Changxi ay ang sariling pangalan ng matanda. Kaya tinutukoy ni Changsheng, Stars, Zeksha, at Changxi ang mga pangalan ng matanda at ng kanyang tatlong alagad. Ang huling pangungusap, ang orihinal na intensyon ng paghahanap sa tao ay nananatiling hindi nagbabago, ay ang patuto ng relasyon sa pagitan ng matanda at ng kanyang apat na alagad. Alam ni Yang Yian na kahit na ang matanda ay karaniwang mukhang isang hari, siya ang pinakatapat. Sinabi ng matanda sa kanyang mga nakatatandang kapatid sa isang partikular na sitwasyon o isang lugar, umaasa na maaari nilang igalang ang isa't isa. Sa pagkakataong ito, sinabi niya ito kay Mu Changfeng, at hindi niya alam kung maiintindihan ito ni Mu Changfeng. Hindi talaga maintindihan ni Mu Changfeng kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit pamilyar siya sa pangungusap na ito, dahil ang pangungusap na ito ay nakaukit sa Changsheng Hall. Maging ang pangungusap na ito ay nakaukit sa puso ng bawat disipulo ng Changsheng Hall. Taon-taon sa Ancestral Hall, hahayaan ng banal na Panginoong Yun Changsheng na alalahanin ng bawat disipulo ang pangungusap na ito. Dapat mong tandaan na sa hinaharap, kung may magsabi ng Changsheng Xing Chen Zeksha Changxi,
ang landas patungo sa tao ay hindi nakakalimutan ang orihinal na intensyon, dapat mong isagawa ang seremonya ng master. Kaya't masyadong pamilyar si Mu Changfeng sa mga salitang ito. Kahit na hindi niya alam kung ano ang kinakatawan ng malalim na kahulugan, alam niya na ito ang sinasabi ng banal na Panginoon bawat taon. Ang pagsasagawa ng seremonya ng master ay nangangahulugan na kung ang isang tao ay maaaring magsabi nito sa hinaharap, dapat silang maging kapwa-alagad ng santo. Kahit na hindi binanggit ng santo ang kanyang mga kapwa-alagad, hindi ito nangangahulugan na wala na. Si Mu Changfeng, nanginginig sa buong katawan, ay tumingin kay Yang Yiyu na may nagniningas na mga mata, pagkatapos ay huminga ng malalim, lumuhod sa kanyang mga tuhod at yumuko, sinabing malakas, ang ikatlong henerasyong disipulo ng Changsheng Temple, ang punong elder ng Elder Hall, mangyaring maupo. Ang punong disipulo na si Mu Changfeng ay yumuko sa guro. Kabanata 1290, ang iyong Changsheng Palace Saint Master Yun Changsheng ay ang aking nakatatandang kapatid. Si Mu Changfeng ay same time na yumuko kay Yang Yiyu. Medyo natakot si Yang Yiyu. Pagkatapos ng lahat, si Mu Changfeng ay isang mahusay na perpekto sa crossing tribulation stage. Mabilis niya itong tinulungang makatayo. Siya, kailangang magbigay ng mukha sa iba, kaya hindi siya maaaring maging mangmang. Pagkatapos ay sinulyapan ni Mu Changfeng ang 8 mga disipulo ng Changsheng Hall sa likuran niya. Ang 8 disipulo ay tumugon at sabay-sabay na nagsabi, pagbati sa Grandmaster. Well, lahat ay natulala. Lalo na si Cheng Weikang at iba pa. Noong una ay inakala nila na si Yang Yiyu ay isang rehistradong disipulo na tinanggap ng isang master ng Changsheng Hall sa labas. Sino ang nakakaalam na biglang lilito ang isang Grandmaster? Ito ay mahirap. Paano? Maaari bang magkapareho ang isang ordinaryong disipulo at isang taong antas ng Grandmaster? Kahit na hindi ko alam kung paano naging Grandmaster ng Changsheng Hall si Yang Yiyu at may nakakatakot na mataas na seniority, ngunit ito. Naging malaking problema ito ngayon. Kung si Yang Yiyu ay isang ordinaryong disipulo ng Changsheng Hall, siya ay papatayin, ngunit ngayon ay tumaas na siya sa antas ng Grandmaster, na nakakagulo. Alam ni Cheng Weikang na kung papatayin niya ang isang master ng Changsheng Hall, ang buong Changsheng Hall ay maaaring sumabog, at marahil kahit ang Holy Lord Yun Changsheng ay lalabas. Ngunit paano siya magiging handa na hindi patayin si Yang Yiyu? Bukod pa rito, nasa kamay pa rin ni Yang Yiyu ang kanyang ina, ang banal na ina ng lahat ng kaluluwa, ang Wanling Staff, at kailangan niyang bawiin ito. Kung hindi, walang paraan upang ipaliwanag. Naipit si Cheng Weikang, at nanlumo si Shen Bai. Sa isang kisap mata, naging master ng Changsheng Hall si Yang Yiyu. Naglakas loob silang patayin ang mga ordinaryong disipulo ng Changsheng Hall, ngunit nang ahas ba silang pumatay ng isang master ng Changsheng Hall? Bagamat mukhang master of seniority si Yang Yiyu, isa rin siyang master. Para sa bawat banal na lupain na may mahabang pamana, ang paggalang sa mga guro ay ang pinakamahalagang bagay, hindi pa banggitin na ang Changsheng Hall ay naging isang modelo sa ilang mga pangunahing banal na lupain. Maglakas loob na patayin si Yang Yiyu. I really don't dare to kill him. Shanjian Mountain Muningshan at Bailian Mountain Villas Liu Yichen ay mayroon ding hindi tiyak na mga ekspresyon. Sinuportahan nila noon sina Cheng Weikang at Shen Bai dahil sa kanilang mga mata, si Yang Yiyu ay isa lamang nobody, isang country boy na walang status. Pero, ngayon ay iba na. Sa isang kisap mata, naging master-level figure siya ng Changsheng Hall. Maglalakas loob ba siyang hawakan si Yang Yiyu? Sa isip ni Muningshan, nang ahas siya, ngunit hindi siya nang ahas na gawin ito ng hayagan. Nagkatinginan sina Liu Yichen at Muningshan at nakita ang parehong ideya sa kanilang mga mata. Hindi nila maiwasang malungkot. Sinuportahan nila noon sina Cheng Weikang at Shen Bai, at ngayon kailangan pa nilang suportahan sila. Kung nanlambot sila sa oras na ito, pagtatawanan sila. Maging ang Ghost City Ming Yuran at Jiang Shilong ni Dao Xiang ay nanlaki ang kanilang mga mata. Walang nag-isip na si Yang Yiyu ay magiging master-level figure ng Changsheng Hall. Ang bawat isa sa field ay may kanya-kanyang iniisip, at isa-isa nilang tiningnan sina Yang Yiyu at Mu Changfeng na may komplikadong mga mata. Sa oras na ito, si Yang Yiyu ay nasa mabuting kalagayan. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kakinis ang pagkilala sa mga disipulo ng Changsheng Hall. Ang mga salita ng matanda, tulad ng isang code, ay direktang ginawa siyang isang figure ng henerasyon ng master. Matapos hayaang tumayo ang mga disipulo ng Changsheng Hall, ipinakilala ni Yang Yiyu si Lu Yanji kay Mu Changfeng. Para kay Mu Changfeng, sa katunayan, hindi niya naintindihan kung anong uri ng Panginoon na si Yang Yiyu, ngunit ginawa lamang niya ang seremonya ng Panginoon kay Yang Yiyu sa pangalan ng banal na Panginoon. Ngunit ang banal na Panginoon ng Changsheng Hall, si Yun Changsheng, ay isang maladyos na figure sa puso ng bawat disipulo ng Changsheng Hall. Ang sinasabi ng banal na Panginoon ay hindi mali, at ang bawat disipulo ng Changsheng Hall ay kailangan lamang na sumunod. Tungkol naman sa
Ang pagkakakilanlan ni Yang Yiyo, si Mu Changfeng ay nag-iisip noong una kung siya ay isang disipulo na tinanggap ng isang tiyuhin na master ng Changsheng Hall sa labas, o kung ang isang master ng Changsheng Hall ay nabigo na makapasa sa kapigatian at nag-iwan ng isang legacy na nakuha ni Yang Yiyo. Ngunit nang sabihin ni Yang Yiyo ang dalawang salita ng ancestral precepts ng Holy Lord Hall, alam ni Mu Changfeng na maaaring hindi ang sitwasyon ni Yang Yiyo ang nasa itaas. Marahil ang banal na Panginoon at si Yang Yiyo lamang ang nakakaalam kung ano ang pagkakakilanlan. Hindi ko alam kung anong uri ng Panginoon na nakuha ni Yang Yian. Malakas na tanong ni Mu Changfeng at gusto niyang tanungin si Yang Yian, ngunit naramdaman niyang hindi ito nararapat. Nag-alinlangan siya at sa wakas ay hindi na nagtanong. Gayunpaman, nakita ni Yang Yian ang iniisip ni Mu Changfeng. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, mas mabuting magsabi ng isang bagay kay Mu Changfeng upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Yian kay Mu Changfeng, Changfeng. Dawis na kaibigan, kung hindi ako nagkakamali, ang iyong Changsheng Palace Saint Lord Yun Changsheng ay ang aking nakatatandang kapatid. Bagamat nagkataon lang na nakuha ko ang mana ng master at nakapasok ako sa cultivation, nag-iwan ang master ko ng soul image para sabihin sa akin na may senior brother na Changsheng Palace Saint Lord Yun Changsheng sa cultivation world, pero hindi ko alam kung siya pa rin ang Saint Lord ng Changsheng Palace ngayon. Si Yang Yian ay hindi nang ahas na sabihin at wala siyang masabi tungkol sa kaluluwa ng matanda sa Chen Kunpot. Kaya lang niyang gumawa ng ganoong kasinungalingan, na makatwiran. Ngunit ang pangungusap na ito ay parang kulog sa pandinig ni Mu Changfeng. Ang junior na kapatid ng Santo Lord. Ito ay masyadong nakakagulat. Naisip ni Mu Changfeng ang maraming posibleng pagkakakilanlan ni Yang Yiyo, ngunit hindi niya akalain na si Yang Yiyo ay magiging junior brother ng sarili niyang Saint Lord Yun Changsheng, at junior brother ng parehong master. Bagamat sinabi ni Yang Yiyo na siya ang junior brother na nagmana ng imahe ng master ni Saint Lord Yun Changsheng, iyon ay, ang tunay na ninuno, ito ay isang tunay na mana. Kung totoo ang sinabi ni Yang Yiyo, ang pagkakakilanlan ni Yang Yiyo ay tunay na nasa antas ng isang master. At sa mga ganyang bagay, walang magbibiro o gumawa ng kalokohan, dahil walang dahilan para buuin ito. Ibig sabihin, si Yang Yiyo ay talagang junior brother ng Saint Lord. Siyempre, ang panghuling kumpirmasyon ay kailangang gawin ng banal na Panginoong Yun Changsheng, ngunit ang mukha ni Mu Changfeng ay nagbago ng husto at malapit na siyang yumuko muli. Ngunit maagang pinigilan siya ni Yang Yian at sinabi sa isang voice transmission, bakit hindi mo ibunyag ang aking pagkakakilanlan sa ngayon? Pag-usapan natin ang lahat pagkatapos nating makalabas ng Taihuang. Huminga ng malalim si Mu Changfeng at sumagot sa isang voice transmission, na-offend si Changfeng. Susundin ko ang utos ng amo. Tiniyak ng master na alam ni Changfeng ang kanyang limitasyon. Bukod dito, ang banal na Panginoon ay nasa Changsheng Palace pa rin. Sa tingin ko matutuwa ang banal na Panginoon na malaman na mayroon siyang bagong junior brother. Gayun din, mangyaring tawagan si Changfeng sa kanyang pangalan, ngunit huwag siyang tawaging dawas na kaibigan. Nakakahiya talaga kay Changfeng. Kakakilala lang ni Yang Yian kay Mu Changfeng, at hindi magandang sabihin na siya ang Panginoon ng ibang tao, kaya kailangan niyang tawagin siyang dawas na kaibigan. Ngunit pagkatapos banggitin ni Yang Yian ang relasyon ng master-disciple, hindi na nang ahas si Mu Changfeng na tawagin siya ni Yang Yian na isang peer. Ang nakababatang kapatid ng Holy Lord Yun Changsheng ay talagang hindi karapat-dapat na tawaging kaibigang daos. Habang nag-uusap ang dalawa sa isang voice transmission, muling nagsalita si Cheng Weikang. Mu Changfeng, tapos ka na bang magsalita? Kung tapos ka na, umalis ka sa daan. Gusto kong mahanap si Yang Yiu para ayusin ang isang personal na sama ng loob. Sa wakas ay nakapagdesisyon na si Cheng Weikang at nagpatuloy, dahil nag-isip siya ng mabuti, kahit na si Yang Yiu ay isang bastos na master ng Changsheng Palace, ano? Gaano siya kahanga-hanga? Ikumpara sa kanyang ina. Ang kanyang ina, si Cheng Weikang, ang master ng Holy Land of All Spirits, at ang kinuha ni Yang Yiu sa kanya ay ang magic weapon ng Holy Mother of All Spirits, kaya kinailangan niyang bawiin ito. Lumingon si Mu Changfeng pagkatapos marinig ito, tinitigan si Cheng Weikang at sinabing, Cheng Weikang, makinig ka sa akin, mula ngayon, si Yang Yiu ang master ng aking Changsheng Palace. Kung maglakas loob kang hawakan siya, papatayin kita. How dare you, Mu Changfeng, sino ka sa tingin mo? Ang aking ina ay ang banal na ina ng lahat ng espiritu, ang Panginoon ng banal na lupain. Siya, si Yang Yiu, ay inalis ang wanling staff ng aking ina, ang banal na ina ng lahat ng espiritu. Sa tingin mo kaya niya itong panatilihing ligtas? Ngayon, pabayaan ka, Mu Changfeng, kahit narito ang iyong banal na Panginoon Yun Changfa, ang wanling staff ng aking ina ay dapat na bawiin. Ang wanling staff ay ang simbolo ng aking wanling Holy Land. Kung gusto mong mamatay, mag-isip ka. Galit na galit si Cheng Weikang. Pinaikit ni Mu Changfeng ang kanyang mga mata at hindi umimik. Sa halip, ang kanyang buong katawan ay puno ng enerhiya,
kumikislap ng mga gintong rune, nakatitig kay Cheng Weikang ng malapitan. Sinagot na ng kanyang mga kilos si Cheng Weikang. Sa pag-iisip sa aking Panginoon, dapat mo muna akong talunin, Mu Changfeng. Sabi ni Mu Changfeng sa mahinang tono, ngunit hindi siya natitinag. Malinaw na gusto niyang protektahan si Yang Yio. Ang eksenang ito ay labis na nakaantig kay Yang Yio. Lumakad siya pasulong, tumingin kay Cheng Weikang at ngumisi. Una, kahit na walang mga disipulo mula sa Hall of Eternal Life, hindi ko ibabalik ang Wand of All Souls ngayon, dahil ito ang trepeo ko. Pangalawa, huwag mong gamitin ang Holy Land na iyon para i-pressure ako. Noong ginamit mo, Cheng Weikang, ang Wand of All Souls para patayin ako, bakit hindi mo naisip na ang Wand of All Souls ay magic weapon ng iyong ina, ang Holy Mother of All Souls? Gusto mong kunin sa akin? Haha, nananaginip ka. Walang takot si Yang Yio sa sandaling iyon. Sa katunayan, hinihiram lang niya ang kapangyarihan ng Hall of Eternal Life, ngunit ang paghiram ng kapangyarihan ay isang uri din ng lakas. Sa usapin ng solong labanan, si Cheng Weikang ay isang taunang general lamang niya. Ngayong ang kanyang paglilinang ay umabot na sa yugto ng pagtawid sa kapigatian, maaaring hindi na siya matakot sa mga alagad ng banal na lupain. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.